Sa madilim na bar, sa isang private room, dahil sa kalasingan ni Haya, nagkamali siya ng pinasukang silid. Pagkakamaling hindi niya alam kung paano itatama dahil ang isang kamalian nagbunga ng isang supling, at dahil galing siya sa isang mayamang angkan ay pinilit niyang itago ang sikreto upang ilayo sa kahihiyan ng pamilya. Ngunit ang sabi nga, walang sikretong hindi mabubunyag. Dahil doon, pinalaya siya ng ama. Anumang pagmamakaawa niya, hindi man lang ito napakiusapan. Isa kang kahihiyan. Ang laging lumililok sa utak niya sa tuwing maaalala ang nangyaring iyon sa pagitan niya at ng kanyang ama. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumabas ng gate at tahakin ng sariling kapalaran dala sa sinapupunan ng anak ng lalaking kailanman hindi niya gugustuhing mahalin. Ang isang Jonex Lander na anak ng kasosyo ng ama niya sa negosyo na nagmamay-ari ng isa sa mga sikat na hotel sa Manila. Hindi siya sigurado kung kilala siya ng binata o namumukaan siya nito, pero kilala niya kung sino ang naka one night stand sa bar ng kanyang kaibigan. High school crush na kasi ito noon, ngunit dahil inilipat siya ng ama sa estate, naputol ang pantasya niya. Kahit ganun nga, ayaw niya nang mandamay ng iba. Kaya't pinili ni Haya na itago na lamang ang tungkol sa kanyang anak at lumayo sa lahat. Iniwan ang kinagis ng buhay at namuhay kasama ang kanyang anak. Gustuhin man kasi niyang sabihin sa ama ng bata ang tungkol rito, hindi niya na magawa dahil may GF na ito at sa banta niya, ikakasal na rin. Pero paano kung isang araw, sadyang nagtagpo ang landas nila sa hindi inaasahang pangyayari? Patuloy bang itatago ni Haya ang katotohanan na ang batang kaharap ng binata ay anak nito mismo? Ating alamin ang buong kwento. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Haya habang nakatitig sa anak na himbing na natutulog. Mag-aalas 10 na kasi ng gabi, igising pa rin siya. Ilang araw na siyang ganito, simula nang mabalitaan niya sa kanyang yaya Luring na nagkasakit raw ang kanyang ama. Ilang taon na nga ba siyang lumayo dahil pinalayas siya sa mansyon? Mag-aapat na rin, ngunit ayaw naman niyang umuwi dahil alam niyang malaking gulo yun kapag nalaman ng madla na may anak siya ngunit walang asawa. Ayaw niyang ipahiya ang apelyidong Lucero. Tanyag kasi ang apelyido ng ama niya sa bansa, lalo na sa magaganda at 5-star hotels. Mabuti na lang at may koneksyon pa rin siya sa mansyon kahit wala siya ron sa pamamagitan ng yaya niya simula pagkabata. Wala na ang ina niya dahil nang isilang siya nito, namatay din dahil sa sakit sa puso. Sa Boracay siya tinapon ng kapalaran. Ang ipon niya ang ginamit ni Haya para makapagpatayo ng isang cafe dito. Maayos naman ang naging buhay niya kahit na hindi na gaya ng dati na hindi niya na pinaghihirapan ng lahat. Dahil hihingi lang siya at bibigyan na agad. Ngayon, alam niya na kung gaano kahirap ang mabuhay na kakayod ka para sa sarili. Hindi rin naging madali sa kanya ang lahat, lalo na at mahirap ang makahanap ng mapagtatayuan ng negosyo sa ganito kasikat na lugar sa Pilipinas, maging sa mundo. Pero sa tulong ng kaibigang si Maylord, nakakita siya ng magandang lugar. Ito ang tumulong sa kanya para bumangon sa pagkakalugmok noon. Si Maylord ay isang kaibigang maituturing niya, best friend for life. Ito ang tumulong para mapalaki niya ng mabuting bata si Lucas. Napangiti siya at inayos ang kumot ng kanyang pinakamamahal. Kahit bunga ito ng pagkakamali, hindi niya inisip na ito'y kasalanan dahil si Lucas ang dahilan kung bakit siya tumibay at naging matatag na ina at ama sa kanyang anak. Kinabukasan, maaga pang nagtungo si Haya sa cafe para magbukas ng pwesto. May 3 siyang mga tauhan dahil hindi naman kasi kalakihan yun, pero dahil malapit sila sa front beach, kaya't patok ang kapihan. Lorraine, anong meron sa unahan? Maaga pa lang kasi ay marami na mga construction workers ang nagtitipon. Kasama yata ang mga engineer at mamamahala ng kung ano man. Mukhang may magpapatayo po yata ng hotel, ma'am. Nagulat siya roon. Nabili na pala ang bahaging iyon ng bundok. Mukha nga po, ma'am. Wika ng waitress na hinihintay lamang na magbukas siya para pumasok na. Tita Lorraine, your haggard face. Ikaw sambit ng kanyang anak na binalingan niya ng tingin. Lucas, halika na, wag mo nang asarin si tita. Napangisi naman si Lorraine na nakasunod lang sa kanila. Kasi nga, haggard naman dati pa si tita. At napatawa. Sa edad na 4, marunong na si Lucas na tumingin sa mga bagay-bagay. Lalo na ang pumuna ng iba. Basta may kakaiba sa'yo, talagang itatanong niya.
Madaldal din ito, makulit ngunit napaka-cute. Next month pa mag-aaral ang baby niya, kahit habang wala pa, kasama niya muna ito kahit saan siya magpunta. Mommy, can I go to Tito Maylord? Ani ng bata nang mag-iisang oras nang naglalaro ng break sa loob ng kanyang opisina. Okay baby, pero wag kang malikot dun ha. Ipapahatid kita kay Tito Van mo. Just wait there, okay? Tumayo siya upang puntahan si Van na siyang nagbibake ng pastry para sa cafe nila. Bukod sa kape at milk tea, nagsiserve din sila ng mga pastry, cakes and breads. Syempre, yun ang kakambal ng kape, di ba? Ang hotel ni Maylord ay nasa bukana ng bundok sa di kalayuan, pero hindi niya pwedeng hayaan ng bata dahil maraming tao. Baka may kumuha ay mahirap na. Yes po ma'am, saglit lang po, maghuhugas lang po ako ng kamay. Anito, kaya't ngumiti siya. Masaya na siya sa ganito, dalangin lang talaga ni Haya na sana hindi magtanong si Lucas kung nasaan yung ama nito dahil hindi niya alam kung anong isasagot sa anak niya. Sige, ako na magdadala sir kay baby Lucas. Ani ng receptionist ng Hotel de Amor kay Van na tauhan ni Hayami. Bye Tito Van. Kumuway pa ito kaya't kinawayan pabalik ng lalaking nasa 40s na ang edad. May asawa na si Van at may isang anak. Ito ang kauna-unahang trabahador ni Hayami nung nagsisimula pa lamang ang dalaga kahit napagkatiwalaan ito ng babae sa bata. Tara na baby, ang gwapo-gwapo mo namang bata ka. Wika ng dalagang naka-assign sa front desk ng hotel na yun, ngunit nang tatalikod na, may lumapit namang isang American at asawa nitong Pinay siguro. Excuse me miss, nag-aalangan pa ang babae, ngunit pinili pa ring lumapit hawak ang palad ng batang 4 na taong gulang. Saglit lang baby ha, kakausapin ko muna sila. Hintayin mo muna ako doon sa sofa. Usal nito, sabay turo sa waiting area ng lobby. Okay po, masayang tugon ng bata at patakbong nagtungo ron. Pero mukhang dahil sa tagal ng babae, na bored ang bata. Panay lang kasi ang tingin nito habang nakaupo at wala man lang ginagawa kaya tumayo ito. Tinignan muna ni Lucas ang babae sa front desk. Ngumiti ito bago tumakbo palabas ng labi ng hotel. Palinga-linga ang bata habang tinatahak ang kalsada patungo sa unahan. Nakakita kasi ito ng mamang nagbebenta ng mga cartoon character balloons at ang paboritong Batman ay naroon. Hey kuya, wait for me. Patakbong sigaw nito. Hindi alintana ang layo ng tinakbo, maabutan lang ang lalaki. Ngunit sa dami ng mga naglalakad na mga turista, hindi na nito naabutan ng hinahabol. Tinignan ng bata ang paligid, napakamot ito ng ulo nang mapansing hindi na ito pamilyar sa lugar. Maraming mga kalalakihan dun at abala ang lahat sa mga ginagawa. Mabilis itong gumilid nang may dumaang magarang sasakyan sa tapat nito. Binusinahan kasi si Lucas kaya bigla itong tumabi. Mommy, nagsisimula na itong matakot dahil sa mga lalaki nakatingin sa bata. Bata, umalis ka rito. Delikado rito. Baka matamaan ka ng mga bato. Wika ng isa sa mga taong naroon. Tumalikod ang bata na may takot at ilang sandali pa, tutulo na ang luha. Mommy, muling bulong niya habang palinga-linga. Bata, umalis ka rito. Baka anong mangyari sa'yo? Nasaan ba ang nanay mo? May isang lalaking lumapit at nagtanong sa bata. Hinawakan nito si Lucas sa baba at pinakatitigang mabuti. Tito, can you please call me mommy? Nagtaka at agad na patayo. Nawawala ka ba? Tumango si Lucas. Albert, what's going on here? May isang matangkad na lalaking lumapit. Sir, may bata kasi rito. Mukhang nawawala ho. Hindi naman kami makapag-umpisa kapag may bata kasi mahirap na. Baka magulungan ito ng mga bato mula sa bukid. Tinignan nito ang bata. May ilang segundo rin itong natigilan habang hindi napupoknat ang mga mata sa batang lalaki. Animoy may kung anong tinitignan na ito lamang ang nakakaalam. Sige, ako nang bahala. Maghanda na kayo dahil nandyan na yung engineer. Yes sir. Pagtalikod ng foreman, kinalong nito ang bata at lumayo sila sa site. What's your name baby? My name is Lucas Junek sir. Masayang pakilala ng bata. Kanina lamang, halos maiyak na ito ngunit ngayon, tila biglang nagbago ang mood at nakangiti na habang nakatingin sa binatang may buhat rito. You look so handsome young man ah. Just like you sir. Diretsahang sambit nito na animoy matagal na silang magkakilala. How old are you baby? Mula sa kung saang tanong muli nito.
Mag 4 years old ako this September 21 po, sir. My mommy says, big boy na ako. Wow, can I go to your birthday, baby? Masaya nitong usal. Yes po, sir. My name is Junex, but you can call me Tito Jun. Junex din yung last name mo. Magkapareho pala tayo, no? Sila ay nagtawanan. Parang kung titignan, matagal na silang magkakilala ng mga sandaling yun. Gayong ngayon lamang sila nagkita at nagkausap. Nang tumatawa ang bata, tinignan niya ito at nakita nito ang paglabas ng dimple ng bata. Biglang natigilan si Junex. Para kasing may naalala siya kay Lucas, pero hindi niya matandaan kung sino at saan niya nakita. What? Napatigil ang mga bisita sa lakas ng sigaw ni Maylord. Umaalingaw kasi iyon sa labi ng hotel nang magsumbong ang receptionist na hindi nito makita si Lucas sa buong gusali. Umiiyak na rin ito sa sobrang takot at dagdagan pa ng kaba na baka nawawala na ang bata. Alam na ba ito ni Hayami? Nagngangalit ang ngipin at the same time kinakabahan din ng lalaki. No sir, doon lamang nakahinga ng maluwag si Maylord. Agad nitong kinuha ang cellphone at may denial na numero. Lahat ng security sa gusali, pababain dito sa lobby, ngayon din. Hindi na hinintay na makasagot ang nasa kabilang linya at in-off ang tawag. Panay ang lakad paruot pa rito habang naghihintay sa mga tauhan. Halatang hindi mapakalit kinakabahan. Walang habas din ang pag-iisip kung saan napunta ang paslit. Si Maylord Clifford ay best friend ni Hayami simula mga bata pa lamang sila. Pero noong nagbinat at dalaga na, nagkanya-kanya na ang daan ng tinahak. Noong nalaman ni Hayami na buntis siya at pinalayas rin ng dad nito, ay si Maylord lamang ang tanging hiningaan ng tulong ng dalaga at wala nang iba pa. Sakto, noong nasa Boracay ito dahil sa bagong hotel na ipinatayo sa isla. Si Maylord ang nagbangon sa dalaga mula sa pagkakalugmok. Hindi ito tumulong sa pinansyal dahil ayaw naman kasing tanggapin ni Hayami ang pera na inaalok nito. Isa pa, may perang sarili si Hayami nun. Ang nagawa ni Maylord ay ang sumuporta at hanapan ng mapagtatayuan ng business ang dalaga. Eto na rin ang tumayong ama ni Lucas simula nang maisilang ito ni Hayami. Kaya nga siguro hindi naghahanap ng ama si Lucas dahil naranasan naman kasi ng bata ang daddy figure sa tito nito. Alam ni Lucas na tito lamang nito ang binata at hindi daddy. Yon ang ipinauunawa sa bata ni Hayami habang ito ay nagkakaisip. Nandito na po ang lahat, sir. 5 ang mga lalaking nasa harapan nito. Agad na tumigil sa paghakbang si Maylord at humarap sa mga security personnel nito. Listen, nawawala si Lucas. Nagkatinginan ng lahat. Makinig, suyurin ninyo ang buong lugar, kahit maging buong isla, para makita ang bata. Huwag kayong babalik hanggat hindi ninyo nakikita si Lucas. Maliwanag? Anito sa malakas na tinig. Yes sir. Sabay-sabay na usal ng lahat bago tumalikod upang sundin ang utos ng kanilang boss. Habang si Maylord tinignan muna ng masama ang receptionist. Ipagdasal mong makita namin ang bata dahil kung hindi magdasal ka na. Anito bago tumalikod. Lucas, saan ka nakatira? Sa front beach po dito ng cafe po ng mami ko. Hindi ko po alam kung saan ang house namin ni mami eh. Yung cafe lang po yung no ko po. Napangiti si Junex. Sa edad kasi ng bata, magaling na talaga itong magsalita at halatang family-oriented dahil sa magalang na pagsagot. Hindi nawawala ang opo at po sa tuwing magsasalita ito. Sige, sabihin mo na lang kung sino yung mami mo para masabi natin sa... Lucas! Ngunit natigil si Junex sa pagsasalita nang may tumawag sa kalong nitong bata. Nandito ka lang pala. Come here, uuwi na tayo. Maylord? Natigilan silang pareho nang mamukaan nila ang isa't isa. Kinuha muna ni Maylord ang bata bago sumagot. What are you doing here? Diretsahang sambit ng lalaki ni hindi man lang itong umingiti. Pero nang makita ni Maylord ang site, doon ito napagtanto ang lahat. I see, ikaw pala ang nakabili ng lupang ito. Good for you. Sige, aalis na. Wait, anak mo si Lucas? Hindi nakaligtas si Maylord sa tanong na yun ng step-brother niyang si Junex. Oo, magkapatid sama si Junex at Maylord. Naging kabit kasi ang mom ni Maylord at legal naman ang mom ni Junex. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila maayos dahil ang galit sa puso ni Junex hindi ganun kadaling mabura. Ang mom kasi ni Maylord ang sinisisi ni Junex kung bakit namatay ang ina nito. Not your business.
Anito bago tumalikod kalong si Lucas. Bye Tito Junex, thank you for your help po. Wika ng bata. Ngumiti naman siya kahit na sa loob niya may ibang kutob na namumuo. Mami! Patakbong lumapit si Lucas sa ina nitong nasa entrance ng lobby ng hotel. Pumantay naman siya agad sa bata at itinaas ang dalawang braso upang salubungin ng anak na papalapit sa kanya. Ngayon niya lang yata napag-isipan na okay naman kahit walang ama ang anak niya. Masaya naman ito kahit sila lamang. Mas mabuti pa nga ang ganito, malayo sa lahat ng taong mapanghusga. Unang-una na ang kanyang ama. Dapat nga ito ang unang yayakap sa kanya dahil sa nangyari, pero ito pa talaga ang unang nagtakwil sa kanya. Pero ngayong may sakit ito, parang bigla rin siyang naaawa. Wala rin naman kasi itong ibang pamilya bukod sa kanya na anak nito. Mami, are you okay po? Nang kalabitin siya ni Lucas, doon lamang bumalik sa kasalukuyan ang dalaga. Ngumiti siya at sumagot. Yes baby, may naalala lang si Mami. Aniya at agad na binuhat ang bata. Siya na ang sumundo kay Lucas dahil abala si Van sa mga pa-orders nila. Isa pa, tapos na rin ang pag-audit niya kaya wala na siyang gagawin ngayon. Nangako rin kasi siya kay Maylord na sabay silang manananghalian ngayon. Kaya heto at naririto siya sa lobby ng hotel. Hayami, nandito ka na. Pilit ng ngiti ang pinakawalan nito habang papalapit sa mag-ina. Oo, 11:30 AM na kaya pumunta na ako rito. Diba sabi mo sabay tayong magla-lunch, remember? Natigilan saglit si Maylord ngunit agad ring naman nakabawi. Napapunas pa ito ng pawis. Kahit di aircon ng lobby, talagang tagatak ang pawis nito. Halatang kinakabahan. What's wrong? May problema ba? Bakit hindi kaya mapakali dyan? Taas kilay niyang tanong sa kaibigan. Nothing. Tara na sa McDo na lang tayo. Nakalimutan ko kasi magpahanda ng lunch. Yay! May favorite. Napapalakpak na lamang ang bata sa tuwa nang marinig iyon buhat sa tito. Pagsakay nila ng kotse ng binata, muling nagtanong si Hayami. Kilalang kilala niya si Maylord. Basta ganito ang lalaking ito'y talagang may problema. Tell me what happened. Hindi tumingin ang binata sa kanya at natuon lang ang mga mata sa kalsada. Maylord? Maotoridad na sambit niya. Haya, pwede bang mamaya na? Baka marinig ng bata. Tumigil naman si Hayami at pinagmamasdan lamang ang lalaki. About whom? Doon lamang sumulyap si Maylord sa kanya. May stepbrother. Siya naman ngayon ang hindi nakahuma. Napalunok rin ng sunod-sunod at kinakapa ang puso dahil bigla iyong sumikdo. Bakit siya kinakabahan? Di ba dapat ay wala na iyon? Di ba nga nakalimutan niya na ang taong yun? Tinanggap na nga niya na hindi sila pwede dahil sa balita niya ay engaged na ito sa long-time GF na si Katya. Ayaw na niyang magulo ang lahat, lalong-lalo na't ayaw ng ama niya na napapahiya ang apelyido. Kung pwede lang talagang magpalit ng apelyido, baka noon pa niya ginawa. Matapos ng tanghalian, nag-ice cream muna sila sa mall. May bago kasing mall doon kaya pumasok na sila. Sa play area ng City Mall siya nagawi. Pagkakataon na rin para makapag-usap silang dalawa ni Maylord nang hindi naririnig ni Lucas. Ano na? Nakita ni Junex si Lucas. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Hayami dahil sa narinig. Ngunit kahit ganun, mababakas pa rin ang pagtataka sa mukha nito. What? Hindi oras ngayon para iprank mo ko, Maylord. Sinasabi ko sa'yo, tatampalin kita dyan. Ngunit hindi man lang natinag ang binata. Seryoso pa rin itong nakatitig sa kanya. Gwapo naman talaga ang best friend niyang ito. Ngunit ni minsan, hindi nagbago ang pagtingin niya sa binata. Best friend lang mula noon magpahanggang ngayon ng kanilang relasyon. Kahit alam niya sa galaw ni Maylord na may gusto ito sa kanya. Ayaw niya lang kasing masira ang matagal na panahong pagiging mag-best friend nila na patuloy niyang tinitreasure magpahanggang ngayon. Nakita sila kanina, Haya. Seryoso nitong usal. Pero paano, Loy? Loy ang tawag niya rito, lalo kapag galit siya. I'm sorry, kasalanan ko, Haya. No, Loy naman, matagal nating itinago si Lucas. Tapos ngayon, sabay hampas sa mesa, dala ng galit dahil sa narinig. Calm down, Haya. Paano, Loy? Paano? Naisigaw na lamang. Napatingin na rin ang ibang mga taong naroon kaya huminga siya ng malalim at naupo. Pinilit na ikinalma ni Hayami ang sarili
Dahil sa takot, galit at kaba na rin sa maaaring mangyari sa anak niya kapag hindi agad ito nakita ni Maylord kanina. Parang gusto niyang manakit pero may kasalanan din naman kasi siya kung bakit kamuntik nang mawala si Lucas. Hindi kasi niya tinawagan si Maylord na pupunta ang bata sa hotel nito. Nasanay na kasi siya pero mukhang hindi na talaga niya iyon uulitin. At ang mas lalong ikinababahala niya na ang site na under construction ngayon ay kay Junex pala. Si Maylord ang nagsabi sa kanya kanina, kaya nga heto't hindi na naman siya makatulog. Iniisip kung paano niya iiwasan ng lalaking yun, gayong sa iisang barangay lamang sila. Sana lamang talaga tama ang sinabi sa kanya ng kaibigan na bumisita lang si Junex sa site at babalik din naman agad. Sana nga tama si Maylord. Mahihiga na sana siya nang magring ang cellphone na nakapatong sa bedside table. Si Yaya Loring ngayon, parang kinabahan siya bigla dahil maghahating gabi na at gising pa rin ito. Agad niyang sinagot ang tawag. Iha, ang dad mo isinugod sa hospital ngayon lang. At anak, hinahanap ka niya. Umuwi ka anak. Bigla-biglang nawalan siya ng sasabihin. Ani mo'y nawalan ng hangin ng ilang segundo. Segundo pa ang lumipas bago siya nakasagot. Tumutulo na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit huya? Anong nangyari? Malakas pa naman si daddy nung isang araw na tumawag ka diba? Ang sabi niyo ho kumakain naman siya diba? Nauutal niyang sambit. Iha, wala rin akong alam. Ang sabi ng doktor, mas lumala ang daddy mo. Ikaw ang laging bukang bibig niya anak. Umuwi ka na rito. Maawa ka sa ama mo. Kung ano man ang mga nasabi niya sa'yo noon, patawarin mo na siya pero anak, itong tandaan mo. Kahit gaano pa kalaki ang naging kasalanan ng anak sa kanya mga magulang, walang magulang ang kayang tiisin ng isang anak. Hindi nga tumatawag ang dad mo sa'yo, pero alam mo bang pinapasubaybayan ka niya araw-araw kay Dentor na tauhan niya? Natigilan siya at ang luhang tumutulo ay umaagos na at bigla siyang napahikbi sa hindi malamang dahilan. Ayaw niyang sabihin ko sa iyo yun Hayami anak, kasi baka daw sabihin mong walang isang salita yung ama mo. Hagulgul lamang ang nagawa niya habang nakikinig sa mga sinasabi ni Yaya Loring sa kanya. Umuwi ka anak, uwian mo yung ama mo. Mahal na mahal ka nun, lalo na ngayon at may apo na ang senyor. Laging ang pinapakuhanan ng litrato ng senyor si Lucas na anak mo at pinapadala rito. Lagi yung hawak niya tuwing umagat ngingiting mag-isa. Kaya ba laging kakaiba ang pakiramdam niya araw-araw simula nang narito siya? Kasi dahil kay Dentor na tauhan ng ama niya. Sa 4 na taon, binabantayan pala siya. Bakit hindi niya iyon nalaman agad? Sige ho, uuwi kami ni Lucas bukas ng umaga. Huwag niyo hong sasabihin kay daddy. Please, Yaya, ayoko pong malaman niya. Aniya nang naluluha. Natatakot lamang siya, baka muling ipagtabuyan siya ng ama. Ayos lang kung siya lang mag-isang ipagtatabuyan, wag lamang ang anak niya. Dahil wala itong kinalaman sa lahat. Inosente si Lucas. At ayaw niyang madama ito sa galit ng daddy niya sa kanya. Yes, bukas ng umaga. Babalik na ako ng Manila. Don't worry, hindi ko kakalimutan babe. Sambit nito bago binaba ang tawag. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Junex habang nasa teres ng hotel. Mag-iisang linggo na rin siya dito sa Boracay, kaya kailangan niya nang bumalik ng Manila. Minamadali na rin kasi siya ni Katya na kanyang fiancé. Ilang taon na rin ngunit hindi pa rin buo yung pagmamahal niya sa babae. Sa bagay, hindi rin naman niya masisisi ang puso dahil ilang ulit na rin siyang niloko ni Katya. Pero dahil nga mahal niya, binigyan niya pa rin ito ng pagkakataon. Pero sa bawat gabing napapaginipan niya ang dalaga sa bar, parang unti-unting nawawala ang katiting na pagmamahal niya para sa nobya. Hindi na siya sigurado. Kilala niya kung sino ang kanyang naka-one night stand, si Hayami Lazaro, dahil sa CCTV footage na kinuha niya sa bar, pero hindi niya na ito muli pang nakita. Hindi na rin niya pinahanap dahil unfair iyon para kay Katya. Sadyang nagtataka lamang siya kung paanong nagkaanak si Maylord dahil ang alam niya wala itong nobya, o baka hindi niya lamang alam, pero bakit parang mas kamukha pa niya ang bata kaysa sa ama nito. The way he talks and smile, magkapareho sila ng bata. Agad iwinaksi sa isipan ng mga yun, imposible naman kasi. Pero muling pumasok sa isipan niya na si Hayami at Maylord ay mag-best friend noon pa man. No, nababaliw ka na Junex. Stop that nonsense, okay? Aniya sa sarili. Bago pumasok sa silid, inubos muna niya ang alak na nangangalahati pa lamang sa basong hawak.
Kailangan niya ito para hindi muling managinip dahil sa bawat gabing napapaginipan niya si Haya ay mas lalo siyang hindi nagiging sigurado kay Katya. Are you sure na ayaw niyo nang magpahatid? Pangatlong tanong na ito ng best friend niya sa kanya habang patungo sa departure area ng Kalibo Airport. Si Maylord na ang naghatid sa kanila rito. 10 AM ang flight nila kaya umalis sila sa isla ng 7 AM kanina. Si Lucas lamang ang dala niya at isang maleta. Depende pa sa agos ng pag-uusap nila ng kanyang ama kung magtatagal sila roon o babalik din agad. Kinabahan siya dahil sa 4 na taong umalis siya sa poder ng ama. Ngayon na lang ulit sila muling magkikita. Pero siguro siya na lamang muna ang magpapakita. Hindi niya pwedeng isaalang-alang ang anak niya. Okay lamang na siya ang bulyawan o hamakin. Wag na wag lang ang kanyang anak dahil kahit ama niya ito ay kaya niya itong isumpa oras na may sinabi o ginawa ito sa anak niya. Oo nga, ang kulit naman ito. Tito, babalik din po kami ng mami ko. Don't be sad. O if you like, sama ikaw sa amin tito. Napangiti ang lalaki kahit nalulungkot. Ikaw talaga, behave ka dun ha. Huwag magpapasaway kay mami kasi ang big boy dapat very good at hindi nagpapasaway kay mami. I know na po. Pagtutuloy ng bata. Bumaba na si Lucas sa pagkakakalong ni Maylord at tumawak na sa kamay ng mami niya. Sige na Lucas, bye. Ingat baby, pasalubong ni Tito ha. 45 minutes lang ang itinagal ng biyahe. Nakatulog na nga rin si Lucas habang nakasandig sa kanya. Ngumiti siya, hindi na lamang niya gigisingin ng bata. Bubuhatin na lamang niya pababa ng eroplano. Tinawagan na rin niya si Yaya Luring para mapasundo sila at hindi na sila mahirapan. Inalalaya naman siya ng ibang pasahero. Malaki kasi't mahaba rin ang binti ni Lucas. Hindi nga akalain ng ibang nakakakilala sa kanila at sa bata na mag-4 na taon pa lamang ito. Akala daw nila 5 to 6 years old na. Mas nauna kasi ang katawan kesa sa edad. Thank you po. Wika niya nang makababa ng eroplano. Kalong niya si Lucas sa kaliwang kamay habang hila ang maleta sa kabila. Nahihirapan siya syempre. Sa bigat ba naman ng bata? Napapangiwi nga rin siya kung minsan. Tumigil siyang saglit at inayos ang pagkakakalong sa bata. Ngunit nangahakbang na sana siya, may kung sinong lumapit at kinuha ng bigla si Lucas sa kanya. Hindi siya nakapalag dahil sa sobrang gulat. Parang naistatwa siya at hindi man lang nakagalaw sa kinatatayuan. Ngunit nang makahuma ay agad siyang tumingin sa lalaki na ka-shade. Nang hubarin nito ang suot na sunglass, ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Let's go, akong nahihirapan sa'yo. Baritonong tinig na nagpadagundong sa tibok ng puso niya. Ibalik mo na sa akin ang bata. Madiing pagkakasabi ni Hayami sa lalaking hindi man lang yata nakakaintindi. Tuloy-tuloy lang ang lakad nito. Kalong si Lucas na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Mukhang nasa gitna pa ng panaginip dahil kung minsan ngumingiti ito. Walang tigil din ang pangungulit ni Hayami pero hindi man lang siya pinakikinggan. Mag-4 na taon na siya kung hindi ko nakakalimutan. Seryosong usal habang ang mata ay nasa daan. Ito talaga ang kinatatakutan niya. Ang magtagpo ang landas nila. Parang gusto na nga niyang isumpa ang Nia dahil sa daming lugar na pwedeng silang pagtagpuin. Dito pa talaga habang dala niya si Lucas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aniya nang hindi man lang makikitaan ng reaksyon sa muka. Ang totoo, kinakabahan at natatakot siya. Hindi para sa sarili, kundi sa anak na walang kamuwang-muwang. Pinili niyang lumayo para hindi na madamay ang anak niya sa komplikadong sitwasyon nila ni Junix. Kung sana'y single ito, hindi sana siya mahihirapan pero ikakasal na ang ama ng anak niya kaya sigurado siyang mahihirapan si Hayami na magpaliwanag kay Lucas oras na malaman ng bata ang lahat. Hindi alam ng dalaga kung matatanggap ba ni Lucas na hindi nila makakasama ang ama oras na malaman nito ang totoo. Ma'am Hayami, natigil siya sa paghakbang maging ang katabing si Junix nang may kung sinong tumawag sa kanyang pangalan. Kuya Pido, ikaw pa rin ho pala yung driver ni Dad? Nakangiting sambit niya nang mamukaan ng lalaking lumapit sa kanila. Oho ma'am, long time no see ma'am. Hindi ho kayo nagbago, napakaganda niyo ho pa rin. Nayakap niya ito. Noon pa man, driver na ng mga Lazaro ang lalaki nasa 50s na ang edad. Sa mansyon na rin nila ito nakapag-asawa. Ang kasambahay nilang si Mela ang nakatuluyan nito. May isa silang anak na noon, 5 taon pa lamang nang umalis siya. Siguro ngayon ni dalaga na rin.
Salamat ho kuya, paki na lang ang aking maleta. Isa lang ho yan, hindi ko rin kasi alam kung magtatagal kami rito o hindi. Kinuha naman ito agad ni Pido at nilagay sa backseat. Tito Jun? Ngunit natigilan siya at mas lalo si Junex nang magising ang batang buhat nito. Hinawakan pa ng bata ang mukha ng lalaki at hinimas upang siguraduhin ng nakikita at hindi na iyon parte ng panaginip. You are real. Bulalas nito at napayakap sa lalaki na talagang ikinagulat niya ng husto. Akin na. Aniya rito. Anak mo? Kanina pa nito ipinipilit ang tanong nito ngunit ni isa hindi niya sinagot. Diretsong tumingin ito sa mga mata niya ngunit agad ibinaling sa ibang direksyon ng kanyang tingin. Hindi siya komportable. Shh! Sabay senyas niya sa bata ngunit mukhang hindi nito naintindihan ang ibig niyang sabihin kaya tuloy pa rin ito sa pagsasalita. Mami, saan po galing si Tito Junex? Why siya na yung may kalong sakin? Di ba po wala si Tito kanina? Tumingin siya sa binata at bigla siyang napaiwas ng tingin nang makitang nakangisi ito habang sa kanya ang mga mata nakatuon. Mami mo siya, Lucas? Yes po, Tito. Di ba po napakaganda ng mami ko? Yeah, she is, baby. Parang gusto na lamang niyang maglaho na parang bula dahil sa sinabi ng lalaki. Tell me, Tito Jun, do you have a crush on her po? Tila natigilan siya ng bigla dahil sa narinig. Lucas, halika na. Umalis na tayo. Pero bago pa man makapagtanong at kung ano-ano pa ang kanyang anak, inagaw niya na ito at pinapasok sa kotse. Nasa likod lamang niya si Junex habang ginagawa yun. Take care, baby. Ramdam niya na nagsitayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan dahil sa bulong na yun. Hindi niya alam kung para ba sa kanya o sa bata ang mga sinabi nito. Bye, Tito. Gumaway pa ang bata kay Junex bago na isara ni Hayami ang pinto ng sasakyan. Akmang iikot na rin sana siya sa kabila nang biglang hawakan ni Junex ang kamay niya. We're not finished yet. You need to explain this all. Anito, ngunit malakas niyang iwinasiwas ang kamay upang mabuwag ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo, Junex. Really? Then see you in court. Nanlalamig ang kamay niyang lumingon. Ano? Pinagbabantaan mo ba ako? No, I'm not. Gusto ko lang malaman ang lahat. Ikakasal ka na, kaya ano pa bang gusto mo? Madiin niyang usal. Ikaw at ang anak ko. Baritonong tinig nito na nagpadagundong sa pagtibok ng puso niya. Wow, Mommy! Is this our house? Namamangha at naluluhang bigkas ni Lucas habang nakatingin sa kabuuan ng mansyon. Finally, nakauwi na siya at wala man lang pinagbago ang bahay. Kung ano noong lumabas siya ng pintuan hanggang sa pagbalik niya ngayon ay ganito pa rin ang ayos at disenyo ng buong paligid. Welcome home, Mama Hayami. Nagagalak siyang batiin ng 5 mga kasambahay at kung sino ang mga katulong nun ay sila pa rin magpahanggang ngayon. Iha, narito ka na. Naluluha namang lumapit si Yaya Loring niya. Nayakap pa siya nito kaya't napatingin si Lucas sa halatang nagtataka. Napakaganda mo pa rin, anak. Anito at pinunasan ng mga luha. Nasa 70s na ang yaya niya. Magtatatlong dekada na rin kasi itong nagtatrabaho sa kanila. Oh, eto na ba ang apo ng senyor? Napakagwapong bata. Manang-mana sa... Sumenya siya upang patigilin sa pagsasalita ang kanyang Yaya Loring. Wala pa kasing kaalam-alam ang bata kaya't iniiwas niya ito sa mga ganoong usapin. Nagtakip ng bibigang babae. Manang Loring, nakahanda na po ang hapag, sabi ng isa sa mga kasambahay at muling tumalikod para gawin ang kani-kanilang mga trabaho sa bahay. Hindi basta-bastang bahay iyon dahil sa laki at gara ng lahat ng nasa loob nun. Halatang pinag-aksayahan ng malaking halaga para lamang maging ganoon kaingrande ang buong lugar. Matapos niyang umakyat kasama ang anak para magbihis, muli silang bumaba para mananghalian. Bibilisan na lamang niya dahil pupunta pa siya sa hospital matapos rito. Ang sabi kasi ni Yaya Loring niya, wala ring tao ron at walang nagbabantay sa ama niya. Sino nga naman ang aasahan dahil bukod sa kanya, wala nang pamilya ang daddy niya. Kaya nga kahit pinagtabuyan siya ng ama, kailangan niyang bumalik para rito. Mami, pwede po ba akong sumama sa hospital? Pumantay siya sa bata bago niya ito sinagot. Baby, stay ka lang muna rito sa bahay, okay? May importante lang kasi nga ayusin si Mami. Pero kapag maayos naman na ni Mami ang lahat at maging okay na, dadalhin ka na ni Mami kay Lolo, ha?
But for now, iiwan mo na kita kay Yaya Luring, okay? Tumango ito ng pilit. Mabuti na lang talaga't napapakiusapan ng anak niya. Hindi ito mahirap paliwanagan. Suot ang isang simpleng bestidang pula na naka-criss-cross ang likuran above the knee. Pinarisan niya ng estilito at sling bag na kanyang pagmamay-ari. Nilugay lamang niya ang buhok at kinulot ang bandang dulo nun. Take care po, Mami. Uwi ikaw agad ha. Miss na kita already, Mami. Hinalikan niya ang anak sa noo bago siya sumakay ng kotse. Si Yaya Luring muna niya ang magbabantay sa bata. Hindi niya kasi maaaring dalhin si Lucas dahil hindi niya pa naaayos ang lahat sa kanila ng kanyang anak. Depende pa ang mga hakbang na gagawin niya sa magiging pag-uusap nila ng kanyang ama. Sa hospital po, Kuya Pido. Nitong mga nakaraan, tila nagsabay-sabay ang mga problema niya. Nasa hospital ang dad niya at ngayon nalaman na rin ni Junex ang tungkol kay Lucas at kahit na ba kayang-kaya niyang makipagharap sa husgado, nag-aalala pa rin siya para sa magiging epekto nito sa anak niya. Pagdating sa hospital, dumiretso na agad siya sa information desk upang itanong kung saan ang silid ng kanyang ama. Matapos nun, sumakay siya ng elevator patungo sa 3rd floor ng building. Ang sabi ng nurse ay kakalipat lamang daw ng dad niya sa private room dahil ilang araw kasi itong nasa ICU. Nanlulumo siya, mukhang malala nga talaga ang ama niya. Pagdating niya sa pintuan, dahan-dahan niyang pinihit ang siradora ng pintuan. Dad? Mahinang sabi niya nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Puno ng aparatos ang buong kalahating katawan nito. Inatake raw ng high blood ang dad niya sa gitna ng meeting ng mga shareholders last week at tumama pa ang ulo nito sa gilid ng long table kaya mas lumala ang sitwasyon. Ayos ka lang, di ba? Magpagaling ka ha. Nandito lang po ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo iiwan, Daddy. Anak? Pero nang gumalaw ang lalaki, natigilan siya at napahawak sa kamay ng kanyang ama. Daddy? Doon na siya nabuwal at napahagulgol na lamang sa sobrang pagkaawa at pagsisisi dahil wala siya sa oras na kailangan siya ng kanyang ama. Patawad po. Shh, stop crying. Hindi dapat umiiyak ang mga Lazaro. Tandaan mo yan. Kamusta ka po? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Anong gusto mo? Gusto mo ba ng tubig o... Aya, listen. Just listen. Gusto ko maikasal kasama ng iyong anak. Bago pa man ako pumanaw. Mahina, ngunit ramdam niya ang hirap nito sa paghinga. But Dad, please, yun lang ang gusto ko, anak. Yun lang. May fiancé na po si... No worries, ginawan ko na yun ng paraan. Nagugulumihinan siya sa mga pinagsasasabi ng ama. Wala siyang ideya kung ano ba ang pinupunto nito. Si Hayami na ang nagayos ng lahat, mapa-hospital hanggang sa hotel na minamanage ng ama niya. May mga iba pang establishment na pagmamay-ari nila at siya na ang namahala ng lahat ng yun. Mula sa maliit na detalye hanggang sa malalaking tao, siya ang nakipag-usap, nakipag-meeting. Inayos niya nang siya lamang dahil alam niyang hindi na iyon kakayanin ng daddy niya. Isa pa noon pa mang dalagita siya, na-trained na siya ng kanyang ama sa lahat ng ito. Kaya nga ngayon, hindi niya na kailangan pang turuan sa mga dapat at hindi dapat gawin. Because she knows everything tungkol sa negosyong pinasok ng ama niya. Ang tanging iniiwasan lamang niya ay ang magkasalubong sila ni Junex. Hindi pa siya handa. Hindi niya rin alam kung papayag siya sa sinabi ng kanyang ama. Ayaw niya. Hindi siya maninira ng relasyon para lamang sa pansariling dahilan. Hindi siya ganoong klase ng babae. May natitira pa naman siyang delikadesa sa katawan. Good morning, ma'am. Pagpasok niya ng labi ng hotel ay binati siya ng guard. Maya-maya, sinundan ng manager na humahangos na lumapit sa kanya. Good morning, ma'am. May gusto pong kumausap sa inyo. Good morning. But who? Me. Nasa isip lamang niya ito kanina tapos ngayon, nasa harapan niya na agad. Napalunok siya ng ilang ulit dahil sa binatang nasa mismong harapan. Hindi niya mapigilang mamangha dahil sa gwapo nitong muka. Did you miss me? Kasi ako, I do. Anito sa baritonong tinig. Napayuko siya dahil sa kakaibang titig nitong ipinupukol sa kanya. Hindi man lang pinansin ni Hayami ang lalaki. Tuloy-tuloy siya sa patungo sa elevator, paakyat sa pinakataas ng building kung nasaan ang opisina niya. May 3 mga empleyado ang nasa loob kaya't nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang pumasok si Junex, bigla na lamang nitong pinalabas sa mga ito. Agad din siyang humakbang para sumunod, ngunit sumara na ang pinto. Ano bang problema mo?
Ang aga-aga pero mukhang umaakit na sa ulo yung init ng buo niyang katawan. Pero hindi ito sumagot. Humarap ang binata sa kanya. Dahilan para mapaatras siya ng 2 hakbang. Aatras pa sana siya, ngunit bumunggo na siya sa dingding ng sinasakyang elevator. Hanggang saan ka aatras ngayon? Seryosong usal nito at agad idinantay ang magkabilang braso sa kanyang magkabilang gilid. Ikinulong siya nito sa magkabilang bisig ng lalaki. Junex, ano ba? Pinilit man niyang lumabas sa pagkakakulong ron, hindi man lang binibigyan ng pahintulot si Hayami para makaalis sa harang na ginawa nito. Laro ba ang gusto mo? Then I will give it to you. Junex, stop it! Ngunit ngumisi lamang ito't itinaas ang kamay. Tila may kung sinong sinisenyasan sa kamera sa likuran nito. Now, can I kiss you? Baritonong wika nito habang nakatitig sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Hayami kung ano ba talaga ang gusto ng lalaking to dahil ikakasal na rin naman ito kaya pwede na rin silang gumawa ng bata ayon sa gusto nila ng babaeng mapapangasawa nito. Hindi na nito kailangan pang maghabol sa kanya at kay Lucas na anak niya. Pero natigil ang pag-iisip niya nang dahan-dahang inilapit ni Junex ang ulo nito sa kanya. Mukhang tututuhanin talaga ng lalaki ang nais. Ngunit nang mapansing papabukas ang elevator, buong lakas niya itong itinulak. Napamura na lamang ng mahina ang lalaki dahil sa mga taong pumasok sa loob ng elevator. Nagitgit pa silang pareho dahil sa dami ng nasa loob. Nagdikit ang kanilang mga siko. Nayakap ni Hayami ang sarili upang maiwasang mabunggo ng kung sino ang dibdib niya. Muling bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang 4, ngunit pumasok naman ay 5. Mas sumikip pa nga ron. Nakita niyang tumingin si Junex sa kanya at nahuling napangiwi siya sa sobrang sikip ng pwesto nito. What the F? What's wrong with you people? Naibulalas na lamang dahilan para maalerto ang mga naroon. Sir Jun, labas! Si Ma'am Hayami, bilis na labas! Naalarma ang lahat kaya't kahit hindi pa iyon ang floor na lalabasan ng mga ito, wala nang nagawa kundi lumabas ng sapilitan. Natahimik siya, napayuko na rin upang itago ang kasiyahan ng puso. Parang may paru-parong nagliliparan sa sikmura niya. Nahihibang na ba talaga siya? Kahit yun lamang kinikilig na yata siya. Paglabas niya ng elevator, agad na dumiretso sa opisina, ngunit hindi pa nakakapasok, muling humarang si Junex. Ano ba yung kailangan mo talaga? Di ba may fiancé ka na? Bakit hindi yun ang kulitin mo? Hindi ako na busy sa buhay dahil sa amang nakaratay. Alam mong hindi kita titigilan, Hayami, kaya pwede mo nang sabihin sa akin ang lahat. I have a whole day and whole life para kulitin ka. Napabuntong hininga siya bago hinawakan ng doorknob ng pinto, ngunit pinangalawahan iyon ni Junex dahilan para maglapat ang mga kamay nila. Why didn't you tell me? Bakit wala ka man lang sinabi? Sa tagal ng panahon at kung hindi ko pa nakita ng aksidente ang bata, hindi ka man lang magsasalita? What kind of mother are you? Agad niyang hinila ang palad at humarap sa lalaki. Kasabay nun ay ang malakas na sampal sa pisngi ni Junex na animoy nagpaalog sa buong sistema nito. How dare you for questioning me? Hindi mo alam kung ano mga pinagdaanan ko, Junex. Ayokong sabihin sa'yo dahil may nobya ka na mga panahong yun. Kilala mo ko, Junex, dahil simula preschool tayo magkasama na tayo sa iisang paaralan. Dapat alam mo, kilala mo kung anong klase at kung anong ugaling meron ako. Ni minsan, hindi ko pinangarap na manira ng iba para sa pansarili ko. Mangiyak-ngiyak niyang bulalas. Wala na kami ni Katya. Mahina lamang, ngunit rinig na rinig niya yun. So anong gusto mong gawin ko? Damayan ka? Iyakan ka? O ang tumalo sa saya dahil ako na yung pipiliin mo, ganun ba? In your dreams. Pananagutan kita. Napatawa siya sa narinig. Never, hindi na. Then take this. Sabay abot ng long brown folder. Hindi niya yun napansin kanina. Hindi siya nagsalita at tahimik na binuksan yun. Anong ibig sabihin nito? Matalino ka, hindi ba? Kinukuha ko yung karapatan para sa bata. That's it. Ibibigay mo ang gusto ko. Aabot tayo sa husgado. Madiin itong wika. Then do it. Sasamahan kita hanggang saan mo gusto, Junex Lander. Really? Parang hindi halatang naging ultimate crush mo yung kaharap mo ngayon ah. Kasabay ng mahinang pagtawa nito, agad niyang itinulak ang binata na mas natawa pa nga dahil sa mukha niya. Parang gusto na lamang niyang lamunin ng sahig sa mga oras na yun. Sino naman kayang demonyo ang nagsabi na crush niya ang mayabang na to? Is that true? Halata eh.
Anito't mabilis siyang nilapitan at dinampian ng masuyong halik sa labi. Hindi natuloy kanina, kaya ngayon na lang baby. Bulong ito sa kanya. Para siyang natuod dahil sa hindi inaasahang pangyayaring yun. Hindi niya napaghandaan dahil hindi naman kasi sumagi sa isip niya na iyon ang susunod na gagawin ng lalaki. What's the meaning of this, Katya? Kalmado si Junex kahit nahuli niya sa akto ang fiancé nito na may kasiping na ibang lalaki mismo sa condo unit na binili niya para sa babae. Agad namang napabalikos ng bango ng babae at hinila ang kumot upang itago ang kahubaran sa nobyo. Babe, magpapaliwanag. No need. Hindi na kailangan ng paliwanag sa mga nasaksihan ko. Katya, wait, paano naman tayo? Ngunit malakas sa sampal ang pinagkaloob ng babae sa lalaking humawak sa pulsuhan nito. Hindi kita kilala. Paano kayo napunta sa kondo ko? Hayop ka. Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo ang nagaya sa akin dito. Ang sabi mo pa, just for fun. Kaya nga pumayag ako. Shut up and get out. Wala akong sinabing ganun. Muling bulyaw nito at agad na hinila ang kumot sa lalaki. Mabilis namang tumayo ang kung sino, kinuha ang nagkalat ng mga gamit at mabilis na lumabas. Mangiyak-ngiyak na sinundan ni Katya si Junex matapos itong magbihis. Hindi alam kung paano at kung ano ang nangyari kung bakit iyon nangyari. Walang naalala ang dalaga kung paanong humantong sila sa kama ng gagong lalaking yun. Hindi talaga nito alam. This is all over, Katya. Sana noon ko pa nalaman na isa kang pakawala. No, please babe, please. Mukhang na-setup lang ako kaya ito nangyari. Please babe, maniwala ka. Maniwala ka sa akin. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, hindi pwede. Napaluhod na ito habang hawak ang lalaki sa mga tuhod. Bitaw, stop begging dahil wala ring mangyayari sa pagmamakaawa mo. This is enough. Hindi ako pumapayag, Junex. Akin ka lang. Ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. Please, maniwala ka. Hindi ko kagustuhan ng nangyari. Hindi ko alam. Wala akong alam, please. Luha ang pagmamakaawa ng dalaga, ngunit wala pa rin itong nagawa. You mean? Kinarinyo ka ng lalaking yun ang hindi mo alam? Are you crazy? Stop acting, Katya, dahil kilalang kilala kita. Stop this nonsense dahil hindi na magbabago yung isip ko. Umiyak man at humabol at magmakaawa ang babae, wala itong nagawa upang pigilan ng lalaki. Pumasok na ito ng elevator at iniwan ng babaeng patuloy lang sa pagsigaw sa kanyang pangalan. What happened? Naligaw ka yata? Tanong ng kaibigan ni Junex nang mabungaran siya sa mismong tapat ng bartender ng gabing yun. Nakailang baso na ito ng alak pero tuloy pa rin sa pagtungga. Tila sa ginagawa, mapapawi ang problemang dinadala. Nothing, don't mind me. Tumabi ito sa binata at humingi rin ng isang basong alak sa tauhan. Ininom iyon bago nagsalita. About Hayami or Katya? Both. Natigil ito sa pagtungga at namilog ang mga matang tumingin sa binata. You mean, nakita mo na si Hayami? For goodness sake, when? Si Louie ay kaibigan at kababata niya nila ni Hayami. Kagaya ng dalaga, kakilala niya na ito simula ng preschool pa lamang sila. At itong may-ari ng bar din ng dahilan kung bakit humantong sila ni Hayami sa isang private room. Ngunit hanggang ngayon, ayaw nitong umamin na sinadya nito ang mga nangyari. Kahit siguro balatan mo ng buhay, hindi talaga ito mapapaamin. Sinabi niya ang lahat kay Louie at halos hindi makapaniwala ang lalaki sa mga narinig. Kinakailangan pa nitong humugot ng mahabang paghinga bago makapagsalita. Hindi ako makapaniwala. God, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Nais sa tinig nito. So this is your fault all along? Okay, I'm sorry. Wala na rin tayo magagawa ngayon. Nangyari na eh. Pero biglang tumilapon si Louie nang ambahan niya ng malakas na suntok. Nagulat ang lahat ng naroon, ngunit hindi nagpatinag si Junex. It was you. Mukhang may tama na si Junex, kaya nagawa nito yun. Tumayo si Louie at pinalis ang dugong lumalabas sa pumutok nitong labi. No, stop. Hayaan nyo na. Lasing na siya't may kasalanan ako. Anito sa dalawang bouncer na lumapit. June, where are... Wag mo na akong sundan. Napailing-iling na lamang si Louie at sinundan na lamang ng tingin si Junex na mukhang uuwi pa rin kahit gumagapang na sa sobrang kalasingan. Okay Yaya, salamat. Nang lumabas si Hayami sa silid ng kanyang ama, tinungo naman niya ang kwarto ng anak niya. Chinek niya kung tulog na ba ito
at inayos na rin ang bata. Nang lumabas siya, nasalubong niya sa hagdan ng matanda na kakalak lamang ng lahat ng bintana at mga pintuan sa buong mansyon. Kahapon lamang inuwi ni Hayami ang kanyang daddy. Nakiusap kasi ito kung maaari na ba siyang umuwi dahil ayaw na daw nito sa hospital dahil parang lumalala pa nga raw ang sakit nito kapag nakakaamoy ng mga gamot. Kaya wala siyang nagawa kundi iuwi na lang ang dad niya at dito na lang sa mansyon magpagaling ang ama niya. May 2 nurse naman ito at daily rin ang pagbisita ng private doctor na kinuha niya para sa matanda. Bumaba muna si Hayami upang uminom ng gatas. Nasanay lang kasi siya naiinom muna ng maligamgam na gatas bago matulog. Mas madali kasi siyang antukin kapag ganun. Ngunit nang pababa na siya ng hagdan, tila may kung anong ingay siyang naririnig mula sa may gate. May gwardya ron pero mag-isa lang, kaya sino ang kausap ni Arjan sa labas? Dahil sa kuryosidad, lumabas siya kahit nakapadyama lamang. "Sir, bukas na lang po kayo bumalik. Tulog na po si Ma'am Hayami." "No, I need to talk to her right now." Agad na lumapit si Hayami sa unahan. Anong nangyayari dito? Ngunit hindi pa siya nakakatapos sa pagsasalita nang makita ang kalagayan ni Junex. Duguan ang braso nito't noo. Bigla na lamang siyang natakot at nag-alala sa binata, kaya't walang alinlangang pinabuksan niya ang gate sa gwardya. "Arjan, help bilis! Nakita mo nang duguan yung tao, hindi ka man lang tumawag sa loob. Ano ka ba naman?" Paninermo niya habang akay sa kabilang braso ang lalaki. "Thank you, baby." Ngunit nagulat siya nang hawakan ni Junex ang kaliwang pisngi niya at pinisil yun. Ngumiti pa ito kahit nasa ganoong kalagayan, ngunit hindi iyon iniintindi ni Hayami dahil abala siya sa pag-alalay sa lalaking tila na disgrasya dahil sa sobrang kalasingan. "Tawagin mo si Yaya Luring bilis at ikuha mo rin ako ng first aid kit sa kusina." Ngunit tila natulala ng saglit ang gwardya. "Arjan, faster!" Sigaw niya dahilan para kumaripas ito ng takbo. Habang nakaupo si Junex sa sofa, pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. Awang-awa sa mukha ng binata, tila nalulusaw ang puso niya lalo na nang matumba ito sa sofa. "Junex, umupo ka muna. Hubarin ko lang ang..." Pero hindi niya na naituloy ang mga sasabihin nang ipulupot ni Junex sa magkabilang braso at hinila palapit rito. "Alam kong hindi mo ko matitiis, baby." Bulong nito sa gilid ng tenga niya. "Okay na po, ma'am." "Thank you, Nurse Cara." Aniya sa nurse na gumamot kay Junex. Naalala kasi niya na may private nurse ang daddy niya na narito sa mansyon ngayon. Stay in sila dahil nais niyang masiguro ang kaligtasan ng kanyang ama anumang oras. Ngumiti ang babaeng may nasa 45 na ang edad bago lumabas ng guest room. Naaawa talaga siya sa lalaking ito kanina, lalo na nang makita niyang duguan ito. Buti na lang talaga't hindi masyadong malaki ang sugat sa ulo dahil kung siguro malaki, baka naoperahan ang ulo nito. May sugat din si Junex sa balikat at kaliwang braso. Pinatignan nga niya kay Arjan ang kotse nito at wasak ang harapan ng sasakyan. Laking pasalamat talaga niya dahil nabuhay ang taong ito. Habang nakahiga si Junex, nakaupo naman siya sa gilid ng kama at ito'y pinakakatitigan. Nakapikit ang binata kaya't malaya niyang napagmamasdan ang buong mukha nito. Napabuntong hininga si Hayami. "Oo, tama nga si Junex. Ultimate crush na nga ito nung high school sila. Bukod kasi sa varsity player ito ng private school na pinapasukan nila, napakatalino rin ito na laging nahahalal bilang president ng buong paaralan. Nasasama rin lagi sa mga contest sa math challenge at kung ano-ano pa. Gayong siya, simpleng estudyante lamang nun. Bukod kasi sa mahinang sport career niya, ay hindi rin siya masyadong matalino like Junex na halos ang kininalahat ng awards. Hanggang sa nagkaroon ito ng GF, kaya't nagpalipat siya sa ama niya sa estate para doon na magpatuloy dahil sobra siyang nasaktan nun nang malamang may GF na ito at si Katya ngayon na best friend pa niya. Masakit, oo, pero tinanggap niya yun at tinapos na rin ang pagkakaibigan nila ng babaeng yun. Ngunit nang umuwi sa Pilipinas ay doon na muling nagtagpo ang landas nila at sa bar pa ni Louie. Dahil sa welcome party na ginawa nito, nagulo ang lahat. Hindi niya alam kung sinadya ba talaga ni Louie na lagyan ng gamot ang ininom niya. Kaya't bigla na lamang siyang nabuwal. Isang basong alak pa lang ang naiinom niya. Maging si Junex ay ganun din. Kapag talaga nakita niya ang lalaking yun, makakatikim talaga sa kanya. Pero sa kabilang bahagi, nagpapasalamat siya dahil kung hindi dahil sa nangyari, wala siyang Lucas Junex kapag nagkataon.
Gumalaw si Junex kaya't ibinaling niya sa bedside table ang mga mata. Anong gusto mo? Tubig? Ikukuha kita. Akma na sana siyang tatayo nang magsalita ito. Sana hindi mo na lang ako tinulungan. Natigilan siya at tumingin sa binata. I think it's better for me to die. Kukuha lang ako ng tubig. Tumayo siya. Ayaw na niyang mas sumaba pa ang ganoong senaryo. Pagbalik niya, namilog ang kanyang mga mata nang maabutan ng dalaga si Junex na nakadungaw sa nakabukas na glass window ng silid. Nakataas ang bahaging ito dahil nasa second floor sila ng mansyon. Gumalaw si Junex at hinawi ang kortina. Bigla niyang binitiwan ng tubig na hawak at patakbong lumapit kay Junex. Junex, wag please, wag! Nagsusumamong sambit niya at maagap na niyakap ito mula sa likuran. Napaiyak na rin siya dahil sa takot. Napasubsob sa malapad na likuran ng lalaki. Hindi gumalaw si Junex at ramdam niya yun. Panay lamang ang iyak niya nang magdesisyon ng binatang humarap sa kanyang dako. Wag! Bakit ka magpapakamatay? Sira na ba yung ulo mo? Saan na ba napunta yung talino mo at naging mapurol yung kukote mo ha? Kanina ay umiiyak ang dalaga tapos ngayon dinuduro na nito ang lalaking halata ang pagtataka sa muka. Tanga ka yata eh. Aniya na nagpatawa kay Junex para kasi itong nasisiraan, umiiyak na nagagalit. Anong tinatawa-tawa mo? Pinilit na pinigil nito ang pagngisi. Wala namang nagmamahal sa akin, tatalon na lang. Mabilis niyang hinila ang braso nito. Ano ba? Parang bata si Hayami na nagmamaktol dahil hindi nakikinig ang kausap. Pero si Junex napatawa na lang talaga ng malutong. Hindi ako tatalon kung sasabihin mong crush mo pa rin ako. Baritonong tinig nito na may kasamang pagngisi. Ang totoo, hindi naman talaga siya tatalon. Hinawi lang yung kortina upang makalanghap ng sariwang hangin mula sa labas. Pinatay niya ang aircon dahil masyado siyang nilalamig at binuksan na lamang ang glass window. Pero mukhang nagkamali ng interpretasyon si Hayami kaya natatawa siya. Ano? Sige, bahala ka. Itinaas niya ang isang paa. Oo na. Crush na kita. Ngunit ungol na lamang ang sumunod sa mga salita ni Hayami nang angkinin ni Junex ang labi niya nang walang isang segundo. Bumalik na si Hayami? Bulalas ni Katya kay Louie nang tanghaling pumunta ito sa bar ng lalaki. Yes, dear Katya. Kaya wag ka nang umasa na makukuha mo pa ulit si Junex. Ah, ganun. Sa Hayami ka na kumakampi ngayon, Louie. Sino ba yung kaibigan mo rito? Taas kilay na tanong nito. Kayong lahat kaibigan ko, pero dahil kasalanan mo, hindi ako kakampi sa'yo ngayon. Whatever, Louie, ang sabihin mo, nabulag ka na naman sa kagandahan ng haya na yun. Bakit ba? Mas maganda kaya ako kumpara sa babaeng yun. Umikot pa ito sa mismong harapan ng lalaki. Hindi rin. Totoong usapan tayo, Katya. Wala naman talagang kasalanan yung ex-best friend mo sa'yo. Ikaw nga itong nang-agaw ng ultimate crush niya eh. Alam mo yun, pero anong ginawa mo? Nilandi mo pa rin si Junex. Kung hindi mo sana inakit, di sana maayos pa ang lahat. Tigilan mo ko, Louie. Wala akong panahon sa'yo. Sabihin mo na lang sa akin kung sino yung lalaki na katabi ko sa kama dahil galing iyon sa bar mo. Hoy, hindi Malay ko ba sa'yo kung saan mo nakuha yun? Nang umalis ka, maayos ka pa naman nun. Tapos bigla na lang may katabi ka ng lalaki kinaumagahan. Ano yun? Nag-magic na basta-basta na lamang lumitaw sa kama mo yun? Ewan ko, Louie. Hindi ko rin kasi talaga maalala kung paano at kung saan ko siya nakita o nakausap. Wala man lang ako maisip at maalala. Parang na-set up ako, Louie. Natawa ang kausap nito. Sino naman ang gagawa nun? Sino pa? Di si Hayami na inggitera sa beauty ko. Pwede ba, Katya? Umuwi ka na kaya bago pa kita sampalin ng upuan para magising ka? Kakabalik lang ni Hayami, hoy. Bakit mo pinagbibintangan? At kilala natin siya simula nun. Mas pipiliin niyang masaktan ng sarili na lamang kaysa makapanakit ng iba. Tandaan mo yan. Umirap ito. Sigurado ko siya yun. Pinagtabuyan na lamang ni Louie ang kaibigan para matapos na ang walang kwentang usapang yun at kung ano man ang nangyari, sigurado ang binata na walang kinalaman si Hayami sa mga iyon. Good. Wala na po ba kayong iutos, senyor? Tanong ng tauhan ng matanda rito. Ayusin mo yung mga pinapagawa ko sa iyo. Within this month, gusto ko may ayos na ang lahat. Hindi na po ba natin ipapaalam kay Ma'am No, hindi mo na sa ngayon. Malalaman niya na lang yan sa isang umaga. Ngumiti ang tauhan. Okay, senyor, copy. Matapos nilang mag-usap,
Lumabas na ang lalaki. Ilang segundo lang, patakbo namang pumasok ng silid si Lucas. Lolo, good morning. Masaya nitong bati. Magandang umaga rin apo ko. Come here. Nakaupo siya sa wheelchair habang nakatanaw sa labas ng bintana. Are you okay na po, Lolo? Can you walk na po ba kahit hindi na need ng this one? Turo sa wheelchair nito. Tumawa naman ang matanda bago sumagot. Not so strong pa si Lolo to stand, kaya kailangan ko muna nito. Paliwanag ng lalaki. Kumandong si Lucas sa matanda at tumunghay din sa labas ng salaming bintana. Gusto mo ba apo na magkaroon ng daddy? Napatingin bigla si Lucas rito. Daddy po, Lolo? Of course, I want po. But Mommy said, hindi daw kasi madali na may daddy. I don't understand po, Lolo. Why po ganun? Napabuntong hininga ang matanda. Sa susunod sasabihin ni Lolo, okay? Ginulo nito ang buhok ng bata, kaya't nagreklamo ito dahilan para matawa ang lalaki. Soon apo, makukuha mo rin ang gusto mo. Tuto pa rin iyon ni Lolo. Sa loob-loob ng matanda. Ma'am, ako na po dyan. Ani ng isa sa kasambahay, ngunit hindi niya na ibinigay. Siya na ang nagluto ng agahan para sa baby Lucas at para kay Junex. Dito natulog ang binata dahil hindi naman ito makakapag-drive pa uwi. Masaya ang gising niya. Siguro dahil sa nangyaring komprontahan kagabi. Walang nangyari maliban sa halik. Hindi rin naman iyon nagtagal dahil siya ang kumalas. Sa guest room natulog si Junex at siya naman ay sa sariling kwarto. Nang maiayos niya ang mesa, umakyat na siya para tawagin si Junex. Siguradong tulog pa si Lucas dahil 7 a.m. pa lang ng umaga. 8 a.m. kasi lagi yung nagigising. Hindi na siya kumatok dahil nakaawang naman ang pinto. Yes, attorney. Itutuloy ko ang tungkol sa bata. Tatawagan kitang muli kung may improvement ang lahat. See you in court then, Mr. Lander. Nagulantang si Junex nang malingonan si Hayami na nasa likuran nito. Hindi ko basta-bastang ibibigay ang anak ko sa iyo, Junex. Magkakaubusan muna tayo ng salapi bago mo makuha yung anak ko. Matatag na usal niya bago tinalikuran ng natulalang si Junex. Napamuran lamang siya ng mahina dahil huli na para bawiin ang mga sinabi. Oo, attorney. Gawin niyo ang lahat. Kahit ano, wag lamang mapasa kay Junex ang kustodiya sa bata. Malaki ang lamang natin, Miss Lazaro, dahil wala pa sa saktong gulang si Lucas para pumili kung sino ang sasamahan. Napangiti siya. Kailangan nilang maiplano ito dahil hindi niya kakayanin kapag nawala sa kanya ang anak niya. Ito lamang ang alam niyang sa kanya. Si Lucas lamang at walang ibang dapat umangkin sa anak niya kundi siya lang. Siya na ina ng bata. Good. Siguraduhin mong matatalo sila at sisiguraduhin ko yung bayad mo, attorney. Matapos nila makipagkamay ay nagpaalam na ang babaeng abogada. Habang siya naiwan sa loob ng opisina, nag-iisip kung paano ilalayo si Lucas sa gulong ito. Kung hindi lang siya inunahan ni Junex, hindi siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Kailangan niyang ilaban ng anak anuman ang mangyari. Hindi siya makakapayag na kunin ng ganun-ganun na lamang ang anak niya. Kahit ano kaya niyang gawin para lamang kay Lucas, lahat isasakripisyo. Makasama lamang ang nagbigay ligaya sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa glass window ng opisina. Ipinagkrus sa mga braso habang nakatitig sa malawak na lungsod. Abala ang lahat sa kanya-kanya nilang mga buhay. Paroon at parito ang mga sasakyan. May mga pamilyang nag-uwian matapos ng buong araw na pagtatrabaho. Napakaswerte ng ganun. Kagaya niya, maswerte din dahil may Lucas na sasalubong pagbungad pa lamang niya ng main door. Pero paano kapag nakuha ni Junex ang anak niya? Paano na ang buhay na meron siya? Paano niya tatapusin ng masaya ang buong isang araw kung wala ang sentro ng kanyang kasiyahan? Natigil ang pagmumuni-muni ni Hayami nang may marinig na katok mula sa pintuan ng kanyang opisina. Come in. Milord, narito ka. Agad siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang best friend. Tinawagan niya ito kahapon at sinabi ang tungkol sa kustodiya. Hindi niya akalaing pupuntahan siya rito ng kaibigan. Are you okay? Ginulo nito ang buhok niya na kadalasang ginagawa naman ng binata sa kanya noon. Namiss kita. Wika nito. Kumalas siya sa yakapang yun at tumingin sa kanya. Namiss din kita. Bakit ka narito? Masigla niyang usisa. May business meeting ako rito ng 1 linggo. Seminar din for weekends. Nakangiting sambit ng binata habang iginigiya ang sarili patungo sa couch sa unahan. Sumunod siya at umupo sa tabi nito. Nasaan si Lucas? How is he? Ayos na ba kayo ng dad mo?
Ikaw, kamusta? Hindi ka ba... Stop right there. Ang daming tanong ah. Nakatawa niyang usal. Sige, mamaya na lang. Mag-lunch muna tayo. Hindi pa kasi ako kumakain simula nang umalis ako sa Aklan. Ay di tara, libre ko. Good, sabi mo yan ha. Nagtawanan na lamang sila habang palabas ng opisina. Pagbukas ng elevator ay lumabas na sila. Panay ang kwentuhan nila, hindi alintanang may mga matang nakatingin sa kanila. Paano nga yung beso-beso ni Lucas? Tawang tanong ni Maylord. Ganito raw. Inilapit ni Hayami ang mukha kay Maylord at makikipagbeso sa binata nang may kung sinong dumaan sa mismong gitna nila, kaya't imbis kay Maylord mapunta ang pisngi ni Hayami ay natamaang sa labi ni Junex dumiretso. Ganun ba? Ang sarap naman. Anito at hinila ang kamay ng dalaga. Hindi na siya nakahuma dahil sa mabilisang pangyayaring yun. Let go of her. Balahaw ni Maylord na ngayon ay nakikipagtitigan kay Junex. Hawak kasi nito sa pulsuhan si Hayami at halatang walang balak pakawalan ng dalaga. Don't try me patient, Maylord. Isang beses ko lang din itong sasabihin sa'yo. Tinitigan nito ng madiinang kapatid. This woman belong to me. Sa akin lang, ako lang. Ako lang ang hahawak. Ako lang ang kakausapin at ako lang ang lahat. Nanlilisik na mga mata habang nakatuon kay Maylord ang tingin. Junex, wag mong pagbabantaan ng best friend ko. Wala kang karapatan. Galit na wika ni Hayami na patuloy nagpupumiglas upang makawala sa pagkakahawak sa kanya ng binata. Ngunit kahit na anong gawin ito, hindi man lang natitinag ang lalaki. You don't own her, kaya hindi mo ko pwedeng pagbawalan. Nagawa mo ngang mag-file ng case para sa bata. Ibig sabihin wala kang tiwala. Hindi mo ba naisip ang trauma ni Lucas sa oras na malaman niya ang tungkol rito? Anong klase kang ama, Junex? Hindi mo muna inisip ang magiging epekto nito sa anak mo bago ka gumawa ng kung ano. Nagiigting ang pangangani ng lalaki, ngunit ngumisi lamang si Junex. Wala kang alam, kaya wag kang pabida. Lagi na lang, baka nakakalimutan mo kung paano kayo naging panira sa ina ko. Magpasalamat kayo dahil may awa pa ako, Maylord. Dahil kung wala, baka nasa kulungan na yung ina mo. Ina mong isa kang... Junex. Wala nang nagawa si Hayami kundi ang sumigaw dahil alam niyang oras na lumabas ang huling salita nito, magkakagulo na ang dalawa. Wala siyang ibang pagpipilian ng mga oras na yun kundi ang hilahin si Junex palabas ng hotel dahil kung patuloy na mag-uusap ang magkapatid, siguradong isang malaking gulo. Tatawagan na lamang niya si Maylord mamaya. Nababalo ka na ba ha? Bakit naman sa daming sasabihin sa kapatid mo yun pa? He is not my brother. Nakatuon lamang sa daan ng mga mata nito habang nagmamaneho. Kapatid mo siya, Junex. Bakit ba hindi mo na lamang tanggapin na magkapatid kayo? Kung ano man ang nangyari nun, labas na si Maylord. Wala siyang kasalanan. Naging ina niya ang kabit ni Dad. At iyon ang kasalanan niya. Isang segundo lamang na tinignan siya at muling ibinalik sa harapan ang mga mata. Hindi na nagsalita si Hayami dahil alam kasi ng dalagang sarado ang isip nito. Hindi man lang kasi nakikinig sa lahat ng kanyang sinasabi. Ibinaling na lamang niya sa bintana ng sasakyan ang kanyang atensyon. Hindi alam ng dalaga kung anong balak nito. Wala rin naman kasi itong sinasabi kahit na ano. Pero oras na ituloy nito ang nasimulan, sisiguraduhin niyang siya'y may laban. Hindi siya papayag na makuha ni Junex ang anak niya. Sa layo ng isipan niya, tumigil na pala ang kotse. Hindi man lang niya iyon naramdaman. Si Junex pa ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi na siya nagpasalamat. Para ano naman? Ayun na kasi dapat eh. Ayos na sila kahapon pero dahil sa narinig niya, nagulo na naman. Akala niya madadala sa pag-amin niya ang lahat pero mukhang hindi. Sa isang mamahaling restaurant pala sila sa Quezon City. Ngayon na lang ulit siya nakapasok sa mga ganito simula nang umuwi siya galing Boracay. Kasi laging sa McDo sila ng kanyang anak or sa Jollibee na paboritong kainan ng kanyang anak. Nang maibigay ng waiter ang menu ay nakangiting tinanggap niya yon habang si Junex tahimik lang na pumipili ng nais kainin. Babe, ngunit halos matuod siya sa kinauupuan nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon mula sa gilid nila ni Junex. Sa ilang taon, ngayon na lang ulit niya nakita ang ex-best friend na dahilan kung bakit siya lumayo nun patungong estate. Ngunit mas nagulat siya nang lumapit ito kay Junex at yumakap sa leeg ng binata. Biglang kumulo ang dugo niya. Stop it, Katya! Iwinaksi ang mga brasong nakakapit sa leeg nito. Why? Di ba lagi ko namang ginagawa yan noon? Hindi ka naman nagagalit ah.
Gustong gusto mo pa nga eh. Malandi nitong sambit habang sa kanya nakatingin. Kamusta best friend? I mean ex. Siguro ang saya mo no? Kasi nasa'yo na yung ultimate crush mo. Pero wag ka. Pinagsawaan ko na si Junex bago ko... Ouch! Pero hindi iyon natuloy nang hawiin ni Junex ang braso ni Katya ng madiin. Huwag mong hintayin na mapahiya ka, Katya, dahil alam mong pumapatol ako sa babae. Kasabay nun ay ang pagwaksi nito sa kamay ng babae, dahilan para mapaatras ito. Nakatingin lang siya at hindi nagsasalita. Galit siya kay Junex pero mukhang mas kumulo ang dugo niya kay Katya. Kita mo na, kasalanan mo kung bakit ito nangyayari sa akin. Alam mong ikaw ang may pakana kung bakit ako iniwan ni Junex. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, Katya. Kaawa-awa ka kapag nagkataon. Hindi na natapos ang sasabihin pa sana ng babae nang bulungan niya ito. Marami na kasing nakatingin sa kanila. Tinignan niya si Junex at agad na tumalikod. Nawala na siya ng gana dahil sa babaeng pilit kumakapit sa lalaki. Ayaw niyang pumatol. Hindi siya pakawala para makipagsampalan sa harap ng madla. 3 linggo ang mabilis na lumipas at ngayong umaga ang unang hearing sa korte. Maaga pa lamang umalis na siya. Mamayang 9 AM pa naman sila pupunta sa court. Si Lucas ay si Yaya Loring niya ang maghahatid kasama ang daddy niya na nakatayo na at nakakapaglakad na rin. Yun nga lang, may alalay na baston upang hindi matumba. Ayos lang yun, at least may improvement sa kalusugan ng kanyang ama. Oo, siguraduhin mong makarating siya ng maayos. Huwag mong kalilimutan ng bilin ko, Pido. Tumango ang lalaki. Good morning, Dad. Anong pinag-uusapan nyo? Lumingon ng matanda sa kanya at ngumiti. Nandyan ka na pala. May inuutos lang ako sa driver mo na ihatid ka ng maayos sa hotel. Humalik siya sa ama bago sumakay ng kotse. Hindi ako papayag na matroma yung apo ko sa kalukuhan ninyo. Napakadali lang sana ng lahat kung marunong kayong umunawa ng sitwasyon at tinuuna ang kapakanan ni Lucas. Ngunit sa nakikita ko sa inyo ni Junex ay mga sarili lamang yung inuuna ninyo. Sa loob-loob ng matandang Lazaro habang nakatitig sa anak na naglalagay ng makeup sa muka. Hihintayin ko pa po ba siya, senyor? No need, mayating naghihintay sa kanya ron. Naayos ko na rin ang tungkol kay Junex. Don't worry, everything will be okay. Okay po, senyor. Habang abala si Hayami sa kaka-cellphone, hindi niya namalayan ang pagliko ni Pido patungo sa kanang bahagi ng kalsada. Napansin lamang ito ng dalaga nang medyo matagal na sila ngunit hindi pa rin nakakarating sa pupuntahan. Ma'am, may inutos po ang senyor. Kailangan ko po iyong unahin kasi importante daw po. Okay kuya, pakibilisan ho ha dahil may hearing pa ako ngayong 9 AM. Aniya at muling itinuon ang atensyon sa cellphone. Wait, what? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Junex nang marinig ang tawag mula kay Yaya Loring. Ang sabi nito, may nangyari daw kay Hayami at nasa Navotas ito ngayon sa isang shipping agency doon. Oo, alam niyang may problema sila sa shipping ng mga wine sa hotel pero hindi naman kailangang pumunta pa ng dalaga sa lugar na yun. At ngayon, nadisgrasya daw ito ayon kay Yaya Loring. No! Paglabas niya ng labi ay kotse agad sa parking area ang tinungo. Parang kinakapos ang hiningang pinaandar ang sasakyan at halos lumipad yun sa bilis ng pagpapatakbo ng binata. Ano bang pumasok sa isip mo Hayat pumunta ka pa dyan? Sa loob-loob niya, hindi na rin mapakali habang patuloy na nagmamaneho patungo sa lugar na sinabi ng yaya ng dalaga. Excuse me, may nakita ka bang dalaga na ganito kataas? Maganda, maputi at sexy, nasa 5'6" ang height. Patakbong lumapit si Junex sa isang lalaking mukhang driver ng isang truck at kitang-kita rin ang kaba at takot sa mukha nito habang naghihintay ng sagot mula sa lalaking pinagtanungan nito. Nasa loob yata ng yating iyon, boss. Nakita ko kaninang pumasok dun eh. Salamat, wika niya at agad na tinakbo ang isang magarang yate na nag-iisa lamang yata sa lugar na yun. Pagpasok ng binata ay iyon din ang pagkakataon ng isang lalaki upang kalasin ang tali ng yate mula sa pinagtatalian. Napangiti pa si Pido bago tumalikod. Happy wedding, sir and ma'am. Bulong nito habang pinagmamasdan ng sasakyang pandagat na unti-unting lumalayo sa pier. Marahang iminulat ni Hayami ang mga mata at dahan-dahang iginalaw ang katawan, ngunit napabalikwas siya ng bangon nang mapansing hindi pamilyar sa kanyang paningin ang kinaroroonan. Kuya, Pido is not here. Pero natigilan siya sa pagtawag sa driver na nagbigay sa kanya ng inumin kanina.
Mukhang may pangpatulog ang drinks na iniabot sa kanya ng driver, dahilan para makatulog siya sa mismong yating sinakyan. Ang sabi ni Pido, pinatitignan daw ng daddy niya sa lalaki kung okay lang ba ang yate dahil baka sa susunod na linggo gamitin ito. Sumunod siya sa mismong sasakyang pandagat dahil talagang namangha siya sa gara nun. Hindi kasi niya akalaing may ganoon palang yate ang dad niya. Inalok siya ni Pido ng inumin, kaya naman tinanggap niya yun. Hindi na nag-isip ng kung ano-ano pa. Yun pala, may sleeping pills. Napaatras si Hayami nang makita si Junex na kakalabas lamang mula sa loob ng engine room. Nagulat siya, marunong pala itong magpaandar ng yate. Anong ginagawa mo rito? I don't know either. Ibalik mo yung yate, ibalik mo! Malakas na usal niya pero hindi siya pinansin ni Junex. Kalmado lamang ito habang nakatitig sa kanya. Ngayon lamang niya napagtanto kung ano talaga ang nangyayari at naisip ang tungkol sa usapan ni Pido at ng dad niya kaninang umaga. Ibig sabihin, biglang bumukas ang flat screen TV sa tapat ng kama. Hello sweetheart, alam kong nagtataka ka kung bakit kayo nandyan ni Junex. First of all, regalo ko yan sa kasal nyo. Napatingin siya bigla sa binata. Mukhang naka-live ang dad niya mula sa mansyon. Nasa tabi nito si Lucas na kumakaway sa kanya habang nakangiti. Maging si Junex ay nagulat din, ngunit hindi namilog ang mga mata kagaya niya. Hello mami, hello daddy. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Hello baby. Si Junex na matatag na nanonood ay tila unti-unting nabubuwal dahil sa narinig mula sa bata. Dad, sino ang... Sweetheart, hindi na dapat pinapatagal ang mga ganitong bagay. Pasensya na anak kung pinangunahan kita. But this is for you and my apo. Siya lamang at ikaw ang meron ako. And I want you and Lucas to be happy. Bago pa man. Dad, stop that! Pigil niya at mabilis na pinalis sa mga luha. Sinabi ko sa iyo na gusto ko lumagay kayo ng apo ko sa maayos bago man may mangyari sa akin. Ngunit hindi ka man lang nakinig sa akin anak. Ito ang hiling ko sa iyo. Ayoko makitang nag-aagawan kayo sa bata dahil pareho lamang kayong may karapatan kay Lucas. Dad, anong ibig mong sabihin? Makakasal kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Nasa ibabaw ng mesa sa tapat ng TV ang papeles. Pipirmahan ninyo yan sa ayaw at sa gusto ninyo dahil hindi kayo makakabalik sa lupa hanggat hindi nyo yun ginagawa. May sariling captain ng yate at nasa pier ito ngayon. Umaandar yan sa pagkontrol mismo ng kapitan kahit wala ito sa loob ng sasakyan. Ngumiti ang matanda. Daddy, alam niyo ba yung gusto ninyong ipagawa sa akin? Ayoko hong... Hindi ganyan ang sinasabi ng mata mo anak. Now, gawin niyo ang gusto ko para sa anak ninyo at para sa akin anak. Namatay ang TV kaya't muli niyang binalingan si Junex. Nakatawa lang ito na parang tuwang-tuwa pa. Oo nga naman, hindi ganun ang sinasabi ng mga mata mo baby. Tigilan mo ko Junex! Sigaw niya at mabilis na binato ang unan sa binata. We have no choice. Mas lalong wala kang choice kundi ang pirmahan ito. Hindi sumagot si Hayami. Nakatitig lamang siya sa binata na nasa harapan lamang niya. Hawak ang ballpen at isang long white coupon na sa tingin niya marriage contract. Pero mukhang nangangalay na si Junex kaya hinila nito ang upuang kahoy sa tabi ng mesa at paharap na umupo doon. Mukhang may CCTV sa bawat sulok ng yate maliban lang sa bathroom at this room. Tukoy sa kwarto kung nasaan sila ngayon. Listen Haya, you have to sign it. Tumingin ang dalaga sa binata. Halatang gulong-gulo ang isip nito at hindi man lang makapag-isip ng matino. Are you out of your mind? Ano ba to Junex? A game? Hindi. Baka nakakalimutan mong kasal ang pinag-uusapan dito. Habang buhay na commitment na hindi na muling mababawi pa. Humingang malalim ang binata. Trust me, akong bahala kung ayaw mo talagang makasal sa akin. I know this is too much to ask, pero hindi ba pwedeng bigyan mo ng pagkakataon? Your dad is right. Hindi natin kailangang umabot sa korte. Alam kong may mali rin ako. I'm sorry. Napayuko ang dalaga dahil parang hindi yata niya kaya makipagtitigan sa lalaking kaharap niya. Lalo na sa mapupungay na mga mata nito na siyang dahilan kung bakit nagka-crash siya rito. Anong ibig mong sabihin? Mahinang sagot niya. Sa ikaw ang bahala. Tumayo si Junex at lumapit sa bintana. Umandar pa rin ang yate. Ipapawalang bisa ko ang kasal after a month. Anito sa mahinang tinig. Parang nagdadalawang isip si Hayami.
Parang gusto niyang sabihing wag, ngunit ayaw naman niyang magmakaawa o baka ayun naman talaga ang gusto nito, sadyang nagkaroon lamang ng pagkakataon sa pamamagitan niya. And then you can do whatever you want. Hindi pinahalata ni Hayami ang pagkadismaya. Yun naman siguro talaga ang gusto mo. Bigla niyang tinakpan ng bibig dahil sa mga lumabas na salita sa kanyang labi. Hindi niya balak sabihin iyon, ngunit bakit? What? Mabilis na lumapit sa kanya si Junex. Umiling-iling siya upang itanggi ang mga sinabi. Anong sinabi mo? Yun ang gusto ko? Look Hayami, hindi ko alam kung paano ko ba dapat ipapaliwanag sa'yo o kung paano ko sisimulang sabihin. But trust me, I want you. I really do. Siya naman ngayon ang namilog ang mga mata. Hindi na nakapagsalita dahil sa pagkabigla. Pero dahil kay Maylord, I want to kill him. Pigil ang galit na sambit nito at muling tumalikod, dala ang mga kamaong nakakuyom sa galit. Ano bang problema mo sa... Problema? He is your best friend na pinakakinamumuhian ko sa lahat. Malapit siya sa'yo, pero isinusumpa ko siya for making my life miserable. Gusto kong gumanti. Gusto kong ipakita sa'yo na walang magagawa yung kaibigan mong yun oras na makuha ko yung anak ko. Haya, anak ko na pilit inaangkin ng... Wala siyang inaangkin, Junex. Wala siyang ginagawa. Hindi niya kinukuha si Lucas. Concern lang siya dahil simula nang itakwil ako ni Dad, si Maylord ang meron ako. Siya lang ang kakampi ko noon, Junex. Siya lang ang karami ko sa araw-araw. Siya lang ang katuwang ko sa tuwing may lagnat si Lucas. Si Maylord. Stop it. Please, stop, Haya. Please. Madiing mga salita na pilit pinipigilang kumuwala sa bibig nito. Ramdam ni Hayami ang galit at selos sa bawat salita nito. Unti-unti ring namumula ang mga mata nito, kaya't agad na tumalikod upang itanggi ang namumuong mga luha sa mga mata. I am jealous of him, Haya. I am very jealous dahil siya ang nasa tabi mo sa lahat ng oras. Siya ang kasama mo sa lahat ng oras na dapat ay ako. Siya ang karami mo na dapat ay ako. Hindi mo sinabi, Haya. Hindi mo sinabi sa akin why. Dahil ba mas maiintindihan ka ni Maylord kaysa sa akin? Dahil ba mas maaalagaan niya yung anak ko at mahal ko kaysa sa akin? Why? Tell me, Haya. Please tell me, cause I can't handle the pain anymore. Para akong sasabog, Haya, sa isiping ako yung ama pero iba yung nasa tabi mo. Tuluyang napaluha si Junex. Hindi man iyon nakikita ng dalaga, ngunit ramdam niya sa tinig at sa likidong pumapatak sa sahig mula sa mga mata ng lalaking nakatalikod sa kanya. Parang hindi niya yata kaya pang magsalita ni Hayami dahil sa mga narinig na parang unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Ngayon lamang niya napagtanto ang lahat, pero may dahilan siya kung bakit niya itinago ang anak nila ni Junex. Kasi diba, ikakasal na ito kay Katya na minsan na naging best friend niya. Ang alam niya kasi, yun ang pinakatamang gawin. Isa pa, hindi alam ni Hayami kung pananagutan ba siya ni Junex dahil ang pagkakaintindi niya ay isang pagkakamali ang nangyari sa kanila dahil kung anong gamot na inilagay ni Louis sa inumin nilang dalawa ni Junex ng gabing yun. Kaya nga pinili niyang lumayo upang umiwas sa kahihiyan at gulo. Pero bakit kailangan pang makisali ng tadhana? Nakaya na nga niya ng 4 na taon, tapos heto't bumalik na naman siya sa umpisa. Ang tanging gumugulo lamang sa kanya ay kung totoo ba talaga na mahal siya ng taong yun dahil ang alam niya may GF ito at si Katya yun. Matapos niyang maligo, nagbihis na si Hayami. Namangha pa siya dahil lahat ng kailangan niya bilang babae ay nasa yating ito. Iba rin talaga kung gumalaw ang daddy niya. Kilalang kilala talaga siya nito. Ngunit nang palabas na siya ng silid na yun, nahagip ng kanyang mga mata ang papeles sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya rito at binasa iyon saglit. At sa pinakahuli, may pirma ni Junex. Nagulat pa siya pero nakabawi rin naman agad. Sa bagay, madali lang pumirma sa papel na ito para matapos na ang lahat. Total nangako rin naman si Junex na after 6 months ay magiging malaya na siya. Biglang nalukot ang mukha niya. Kailangan pa ba nun? Bakit hindi na lamang habang buhay? Sa loob-loob niya. Sa huli, mas pinili niyang pumirma. Baka sa paraang ito, malaman niya kung ano ba talaga sila ni Junex. Let's eat! Namilog ang mga mata niya nang makitang isang candlelight table sa mismong labas ng sasakyang pandagat. May 2 upuan doon. Mukhang ito mismo ang nag-ayos nun. Hindi na nakakapagtaka dahil sanay si Junex sa pag-aayos ng mga ganito. Lalo na kapag may mga events sa hotel, lagi itong tumutulong nun bago siya naglaho. Namamangha lamang na naupo si Hayami sa hinilang upuan ni Junex para sa kanya. Thank you.
Mahina niyang usal. Hindi yata bagay ang suot ko sa pa-dinner mo. Biro niya rito. Kahit anong isuot mo, napakaganda mo pa rin, Haya. Parang natuod yata siya sa kinauupuan nang bumulong si Junex sa gilid ng tenga niya. Isang romantic candlelight dinner at sweet jazz music ay napakagandang kombinasyon na magpapaibig sa isang babaeng kagaya ni Hayami dahil ang sweet jazz music na tumutugtog ngayon ay paborito niyang kanta. Hindi siya nagsasalita at ninanamnam na lamang ang sandaling yon habang kasama niya si Junex. Tsaka na lamang niya iisipin ang mga susunod matapos nila makaalis sa yating ito. Ngunit sa puso niya, tila ayaw na niyang umalis rito lalo at kasama niya si Junex sa gabing to. Matapos nilang kumain, kinuha naman ni Junex ang palad niya upang isayaw siya. Hindi na siya tumanggi. Pwede bang magsimula tayo ng ganito? Habang hawak siya sa bewang ay ipinagdaop ni Junex ang noo nilang dalawa at nagsimulang magsalita. Ayaw sana niyang titigan ito pero sa tuwing ibabaling niya sa ibang bahagi ang mga mata, pilit ibinabalik ng binata. Paano si... Nahihiya pang tanong niya. We broke up weeks ago. Ayoko na siyang pag-usapan. I don't know what happened pero kung ano man ang nangyayari, mukhang tinulungan ako para tuluyang makipagkalas sa kanya. Nagulat siya takmang aatras nang hindi pumayag si Junex. Just stay please. Gusto kitang maramdaman, Haya. Gusto kitang mahawakan. Gusto kong maramdaman mong narito ako at hindi mo kailangan si Maylord. Junex, lagi bang si Maylord ang laman ng utak mo? Una sa lahat, kaibigan ko lang siya at wala kaming relasyon. Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Tumaas na tinig at tumataras na siya. Parang bigla nawala ng gana dahil sa mga sinasabi ng kasayaw. Hindi iyon ang nakikita ko sa kanya, Hayami. He likes you. I think he is in love with you. Then ako hindi. Napabawi ng mga mata nang tignan siya ng diretsyo ni Junex. Hindi kasi... Yumuko siya ngunit lumapit si Junex at hinawakan ng panga niya. Kasi ano? Wala, hindi na mahalaga yun. Basta hindi ko siya gusto. No, ano kasing sinasabi mo? Tell me. Pangungulit nito at tumaas na rin ang tinig ng binata na kanina ay malumanay pa. Kasi ano, titig na titig lang ito sa kanya. Yes, kasi may mahal na akong iba. Ang nangingislap na mga mata ni Junex ay napalitan ng biglang galit. Who is he? Madiing usal nito sa nagngangalit ng mga ngipin. Pigil, ngunit halata pa rin. Basta, for God's sake, Haya, sabihin mo dahil baka mabaliw ako kung patuloy mo kung ginaganito. Naisigaw na lamang sa sobrang sakit ng kalooban. Oo na, ikaw kaya tigilan mo na ako kaka... Hindi niya na naituloy ang mga katagang sasabihin pa sana nang bigla na lamang sakupin ni Junex sa mga labi niya. I love you too, baby. Saglit nito ang pinakawalan ng labi niya at pinagdaop yung noo nila kasabay ng malambing na tinig nito na pumukaw sa kaibuturan niya. Sumenyas pa si Junex sa CCTV na patay na ito bago muling sinakop ng binata ang nakaawang niyang labi. Isang araw pa ang nakalipas bago tuluyang nakababa ng yate ang dalawa. Siyempre, siniguro na ng senyor ang lahat para wala nang bawian. Walang nangyaring hearing dahil ano pa ba yung ihihiring kung kasal na sila ng ganoon kabilis. Matapos ng pirmahan at candlelights dinner ay honeymoon na ang sumunod. Malamang sa malamang ay ihi na lamang ang pahinga nila. Gusto sanang kunin ni Junex ang asawa at anak upang ilipat sa binili nitong bahay para sa pamilya. Ngunit si Hayami ang tumanggi dahil kailangan kasi siya para mag-alaga at tumingin sa kanyang ama. Kahit na may mga nurse ito, iba pa rin kasi kapag kasama ang anak o pamilya. Naintindihan naman iyon ni Junex, kaya't ito na lamang ang nag-adjust. Ito ang naglipat bahay, makasama lamang ang pamilya. At dahil doon, abot langit ang kagalakan ni Lucas nang makasama ang ama. Daddy! Patakbong lumapit si Lucas sa ama, napapanhik na ng pintuan ng mansyon. Si Pido ang may dala ng mga bagahe nito. Hanggang ngayon, umiiwas pa rin ito kay Hayami. Baka kasi sabunin ito ng amo. How are you, young man? Did you miss me? Kahapon lang tayo nagkita ya. Biro nito ng buhati ng bata. Miss ka din po ni Mami. Bakit hindi mo po siya sinasabihan? Bigla siyang nahiya. Mabunganga talaga itong anak niya. Really? Sabay titig sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. Kahit na may nangyari sa kanila at lahat, nangangapa pa rin talaga siya. Paano? Hindi pa si Hayami sanay na may asawa. Ni boyfriend nga noon, hindi niya naranasan, tapos may asawa na agad.
I miss you too. Nagitla siya sa kinatatayuan nang bulungan siya ng asawa. Tinignan niya ito ngunit kinindatan pa siya kaya't namumulang nayuko ulit siya. God, ganito ba talaga kapag napangasawa ang crush mo? Araw-araw kang kinikilig? Para siyang teenager pa rin kung iisipin. Masayang nananghalian ng buong pamilya kasama ang daddy niya, ang anak si Junex at siya. Magkatabi sila ng lalaki habang nasa gilid naman niya si Lucas na pinaghihimay ni Yaya Loring ng isda. Here, sabay subo ng nabalatang sugpo sa bibig niya. Tumingin muna siya sa daddy niya na abala naman sa pagkain. Nang mapansing hindi ito nakatingin, doon lamang niya binuka ang bibig niya. Nakakahiya kaya yun, lalo na sa daddy niya. Don't mind me anak, isipin na lang ninyong wala ko rito. Napatawa siya ng mahina at kinurot si Junex sa hita dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ouch, sorry na. Bulong pa nito, ngunit tumigil siya sa pagtawa nang makitang nakatingin pa sa kanila si Lucas. Sorry anak, kain ka na. Don't mind us, lalo na ang daddy mo. Aniya at ngumiti. Matapos ng tanghalian, masayang naglalaro ang mag-ama sa biniling toys ni Junex para kay Lucas sa sala. Habang siya, kabababa lamang dahil may kinuhang kung ano sa taas at dinaanan din ng daddy niya na himbing na natutulog. Walang nurse ngayon dahil day off nila at bukas pa ang balik. Linggo ngayon kaya't family time nila. Ito rin kasi ang unang beses na nagkasama-sama silang tatlo. Napangiti siya habang papalapit sa mga ito. Kita niya kasi sa mukha ni Lucas ang saya. Ngayon niya lamang napagtanto na mukhang tama nga ang desisyong ginawa niya pero hindi pa rin maalis sa isipan niya ang tungkol sa sinabi ni Junex na hanggang 6 months lang daw sila at malaya na raw siya. Natatakot talaga siya. Ayaw din naman niyang tanungin dahil nahihiya siya. Pwede bang sumali? Wika niya nang makaupo sa tabi ni Junex. Nasa sahig sila habang naglalaro ng bricks. Opo mami, ito po yung sayo. Sabay abot ng isang box ng mga bricks. Paano ba to? Panimula niya. Ganito lang kasi yan, maghahanap ka lang ng gusto mong buuin dito sa box din. Tumigil ito kaya tinignan niya ang asawa. Sa hita na pala niya lumalanda sa mga mata ng lalaki. Can we go upstairs? Si Lucas na lang muna dito. Bulong nito't mukhang alam na niya kung anong iniisip nito kaya't napalo niya ito sa braso. Ouch! Isa lang naman. Bigla na lamang niya itong kinurot. Grabe yung pagmamahal mo sa akin ha. Nakakasakit. Natawa na lang tuloy siya kaya't niyakap niya ito. Sige na, promise, isa lang. Tapos isa pa ulit. Napahalakhak si Junex nang kumala si Hayami sa pagkakaya po sa asawa. Minsan, mas mabuting piliin mo kung anong tinitibok ng puso mo at hayaan mo na sila kasi kung laging sila yung iisipin mo, paano ka na niyan sasaya kung inuuna mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo? Ma'am, wag na po kayong I said get lost. Natigilan silang lahat nang may malakas na tinig na nagmumula sa main door. Tumayo ang mag-asawa. Tinawag naman agad ni Haya ang Yaya Loring niya at ipinaakyat si Lucas sa taas. Well. Nakalimutan mo na talaga ako no, Junex? Kasi may bago ka ng kuweba, ganun ba? Siya ang tinutukoy. What are you doing here, Katya? Binabawi ko kung anong akin. Ex-best friend. Hanggang ngayon ba nag-a-assume ka pa rin sa ultimate crush mo? I'm sorry, Katya, pero hindi ko na kailangan mag-assume. Kasi bakit pa? Asawa ko na siya. Natigil ito at napalitan ng gulat ang muka. Ano? Is that true, Junex? Yeah, sige na Arjan. Samahan mo na siya palabas. Usal ni Junex habang nasa gilid siya ng asawa, hawak sa palad niya. No, hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin, Junex. Hiyaw nito na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mami! Nagulat pa siya nang sumigaw si Lucas. Sabay-sabay na lumingon silang lahat. Lolo is dead. Daddy please, Daddy. Habang pababa ng hagdan si Arjan na gwardiya at si Junex, patuloy sa pagluha ang kanyang mga mata. Lupaypay na ito at halatang hindi na rin humihinga. Palabas na ng main door ng harangin ni Katya. Siya yun, Junex. Siya ang may pakina kung bakit tayo naghiwalay. Siya yung nakita ko sa... Alis! Ngunit mabilis na tinulak ni Hayami ang babae dahilan para ito ay matumba. Walang yaka! Sumigaw man ang babae, wala roon ang atensyon nila, lalong-lalo na si Haya na patuloy na sumusunod patungo sa sasakyan. Dad please, hindi mo ko iiwan diba? Daddy, magsasama pa tayo ng matagal diba?
Please, Daddy, sumagot ka. Mahal na mahal kita, Daddy. Patawad po sa lahat kung naipahiya ko kayo. Babawi po ako, Dad. Basta gumising ka lang. Maawa ka, Daddy. Hindi pa ako handa. Wala na siyang pakailam kung para na siyang asong umaatungal. Sobrang nasasaktan lamang siya. Wala na siyang ina at tanging ama na lamang ang natitirang magulang niya. Ngunit ngayon, tila mawawala na din yata sa kanya. Daddy! Ma'am, I'm sorry pero wala na po yung ama ninyo. Nakita niya kung paano ipump ng paulit-ulit ang dibdib ng kanyang daddy. Pilit na nire-revive ngunit wala na talaga. Hagulgol na pumuno sa buong pasilyo ng emergency ang tanging nagawa niya. Yakap-yakap siya ni Junex na ng mga sandaling yun, awang-awa din sa kanya. Napaluha pa ito dahil sa pighating nararanasan ng asawa. Nasa isip na sana ito na lamang ang nasa lugar ng babae. Nang tumunog ang cellphone ni Junex, agad nitong kinuha sa bulsa gamit ang kaliwang kamay habang yakap ng kanan ng asawa na patuloy pa rin sa pagtangis. Sir, umiiyak na tawag ni Yaya Luring rito, kinabahan ng lalaki. Anong nangyari, Yaya? Sir, si Lucas po, dinala ni Ma'am Katya. At muling humagulgol. Tulungan niyo po si Lucas, sir. Naikuyom nito ang kamao, hindi sumagot upang hindi marinig ni Hayami. Ayaw nang dagdagan ng asawa ang problema nito dahil baka mahimatay lamang sa sobrang bigat ng problema na sabay-sabay na dumating. Pinatay muna niya ang tawag at inalalayan si Hayami paupo sa bakanting upuan sa tapat ng ER. Ilang saglit, muli niyang tinawagan si Yaya Luring. Wag na wag nung sasabihin o tatawagan si Haya. Ako po yung bahala sa lahat. Aniya bago pinatay ang tawag. Takot, awa ang nangingibabaw sa buo niyang pagkatao ngayon. Takot para sa anak na mukhang kinidnap ni Katya at awa para sa asawa niyang patuloy na tumatangis sa sobrang pighati. Tinignan siya nito at tila nagtatanong kung sinong kausap niya. Ngumiti lamang siya para ipakitang wala yun. Sasarilinin na lamang muna niya ang problema sa anak nila. Ayaw na niyang dagdagan pa ang problema ng asawa. Baka kasi magkulaps na si Haya kapag nagkataon. Sa pamamagitan ng text, nakipag-communicate si Junex sa mga kakilalang pulis. Hindi siya makakilos ng maayos dahil nag-iingat na baka malaman ni Haya. Hanggang sa makauwi, pilit niyang ginawang normal ang galaw. Laking pasalamat niya nang hindi na dumaan si Haya sa silid ni Lucas at dumiretso na ito sa kanilang kwarto. Padadalhan kita ng pagkain kay Yaya Luring, baby. Ayoko, please, gusto ko munang mapag-isa. Garalgal na tinig na dumudurog sa puso niya bilang asawa. Hindi na siya sumagot at lumabas na lamang. Hindi alam ni Junex kung sino yung uunahin, asawa ba o anak niya. Ngayon lamang niya naranasang mamili. Pero dahil nasa panganib si Lucas, kailangan niya itong iligtas. Pagbaba niya, tumawag agad siya kay Luis dahil hindi makontak si Katya. Tinanong niya kung alam nito kung nasan si Katya. Alam niya kasing hindi sa kondo dadalhin ng babae ang bata. No, June, hindi pa kami nagkikita. Kahit hindi pa tapos ang pag-uusap, pinatay na agad niya ang tawag at muling tinawagan ng mga pulis. Daddy! Pero nagulantang ang lahat ng katulong, maging siya, nang makita si Lucas na palapit sa kanya. Lucas? God, sinong... Mabilis niya itong nilapitan at binuhat. Tito Millard, save me po. Help him, Daddy. May wound po si Tito. Nang makita ni Junex na duguan si Millard habang pasakay ng kotse nito, agad na pinigil ng lalaki. What happened? Hindi ito sumagot. Nakahawak lamang si Millard sa balikat na may tama ng baril kung hindi siya nagkakamali. Sana simula ngayon, alagaan mo na yung pamilya mo dahil hindi sa lahat ng oras kaya kong saluhin ang lahat dahil wala ka. Makahulugan itong usal. Let's go to the hospital first, tsaka na tayo mag-usap. Lumapit siya at pilit ipinasok ang lalaki sa kotse. No need, kaya ko yung sarili ko. About Katya, nahuli na siya ng mga pulis. Mahina lamang iyon, ngunit tama lamang para marinig niya. Get in. I said no need. Madiin itong sambit. Look, my lord, kahit saan mo tignan ako pa rin ang mas matanda sa atin. Kaya kung ayaw mo maubusan ng dugo, sumakay ka na. And by the way, thank you nga pala sa pagliligtas mo sa anak ko. I owe you a lot for now. Ngumisi lamang ito at bigla na lamang tumumba. Mabuti na lamang at maagap si Junex, kaya't nasalo niya ang kapatid niya.
Mahirap ito para sa kanya, pero sa nangyari, hindi naman niya basta-bastang pababayaan na lamang si Maylord, lalo na at nangyari ito dahil sa pagliligtas ng lalaki sa anak niya. Tinawagan muna niya si Yaya Luring at nagbili na ito na munang bahala sa anak at asawa. Isasaglit lamang niya si Maylord sa hospital. Wala pa siyang tulog dahil sa mga nangyayaring ito, na hindi pa nakakapagpahinga kahit saglit man lang. Masakit na yung ulo niya ngunit pinilit pa ring ipag-drive si Maylord dahil halatang nanghihina na ito dahil sa dami ng dugong nawala rito. Sir, kailangan namin ng 2 bags ng dugo. AB ang blood type niya at naubusan na yung hospital ng stock. Bulalas ng doktor nang lumabas ito ng ER. Ako ho, AB ako dok. Kahit ang magbigay ng dugo sa kapatid ang tanging magawa niya. Sa totoo lang at kung iisiping mabuti, walang kasalanan si Maylord sa lahat. Ito lamang ang sinisisi niya dahil sa wala ng ibang sisisihin. Patay na ang dad niya, ganun din ang mami niya. Wala na rin ang ina ni Maylord dahil namatay ito sa cancer a year ago ang nakalipas. Siguro masyado lamang niyang dinamdam ang lahat dahil kung hindi siguro nagkaroon ng kabit ang dad niya, hindi siguro magpapakamatay ang mami niya. Hindi natin masisisi si Junex kung ganoon na lamang ang galit niya kay Maylord, pero dahil sa nangyari, naisip din niya na mukhang sumobra din siya. Matagumpay na naoperahan si Maylord. Nalaman naman ni Hayami ang nangyari at ganoon na lamang ang paghagulgol nito. Bukod kasi sa nakaburol na ang daddy nito, kamuntik pang madisgrasya ang baby niya. Bakit hindi mo sinabi? Naluluhang tanong niya sa asawa habang nakahiga sa hospital bed para magpahinga at makabawi ng lakas na nawala rito. Sa 2 bags ba namang dugo ang nawala? Hindi ka mangatog sa panghihina. I'm sorry baby. Alam ko kasing sobra na yung pighati mo. Ayoko mag-alala ka pa. Kaya ako na ang gumawa ng paraan pero naunahan ako ni Maylord. Ngumisi ito upang hindi na ito alalahanin ng asawa. Asawa mo pa rin ako. Dapat... Shh, tama na yan. Tignan mo ang kapal na ng eyebags mo kakaiyak. Stop it please. Ayoko lang na mag-alala ka pa. Naupo ito sa kama at pinahid ang tumutulong luha ni Hayami sa pamamagitan ng daliri nito bago kinabig upang yakapin. Tama na, ayos lang naman ako. Konting pahinga lang ito. Maylord is fine now. Kahit iyon na lamang ang magawa ko sa kapatid ko. Nang marinig niya yon, agad siyang kumalas at pinagmasdan ng lalaki. What? Takang tanong nito. Hindi ka nagalit kay Maylord? Maybe, wala rin namang mapapala ang galit ko. Lalo't hindi nun maibabalik ang mom ko. Thank you so much, Junex. Dahil sa saya, ay nagyakap sila ng mahigpit na kinagulat ng lalaki. Mukhang hindi lang yata yakap ang kailangan ko. Tumaas ang kilay niya at kumalas sa pagkakayakap niya sa asawa. Oo, sobrang nasasaktan talaga siya pero kahit ganun, pilit niyang nilalabanan dahil alam niyang hindi matutuwa ang daddy niya kapag nakita siyang malungkot. Hinawakan ni Hayami ang magkabilang pisngi ni Junex at madiing siniil ng halik ang mga labi. Nagtagal ng ilang segundo yung halikan sa kanilang pagitan. Pero nang marinig niya ang tunog ng pintong bumukas, bigla na lamang niyang naitulak ang asawa. Ouch! Reklamo nito. Ma'am sir, gising na po ang pasyente ninyo sa kabilang silid. Wika ng nurse. Sige, salamat. Aniya at nang lumabas ang nurse ay tsaka niya nilingon ng lalaki pero sakto namang napalingon siya ng muling sunggaban ni Junex ng halik ang nakaawang niyang mga labi. Hindi na lamang siya nagpumiglas dahil gustong gusto rin naman niya yun. Hindi na pinaabot ng 9 na araw ang burol at inilibing na rin ng ama ni Hayami. Sobra ang pag-iyak niya, nakamuntik pang mawalan ng malay si Hayami. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Junex para laging umalalay. Si Maylord ay naroon din kalong si Lucas. Hindi pa ito magaling pero nakalabas na rin ng hospital. Si Louie na kaibigan nila at ang may pakana kung bakit nabuo si Lucas. Ang Yaya Luring niya na sobra rin ng tangis at ang ibang kakilala at mga stockholders. Mga kasosyo sa negosyo at kahit ang mayor ay nakiramay din. Matapos ng libing, isa-isang nag-alisa ng mga dumalo. Ngunit si Hayami ay nasa harap pa rin ng puntod ng ama at ng ina niya. Kakasarado lamang nun, basa pa ang sementong ginamit para isara ang puntod. Nasa tabi niya si Junex habang nakasandig siya sa balikat nito. Nasa coach na si Maylord at si Lucas, naghihintay lamang sa kanila. Dad, mahal na mahal kita. Gabayan mo po kami lagi. Sana po ay masaya ka na kung nasan ka na ngayon. Sana ay magkasama na kayo ni Mami. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat.
Hindi ko po kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan ninyo, Daddy. Muling pumatak ang kanyang luha. Let's go, baby. Hindi na siya nagsalita bago tumalikod at hinagka niya ang dalawang pangalang magkatabi. Iyon ang tanda ng kanyang tuluyang pagpapaalam sa mga magulang. Akay-akay ni Jonex ang asawa habang patungo sila sa kotse kung saan naghihintay ang anak nila at kapatid ni Jonex. Matapos nilang umalis sa Manila Cemetery ay tumuloy na agad sila sa presinto kung nasaan si Katya. Noong gabi pa lang dinampot ni Katya si Lucas. May dala itong baril kaya't walang nagawa ang gwardya at ang mga katulong, lalong-lalo na si Luring. Tinutukan din ito ng baril ang sentido ng bata habang pasakay ito ng kotse. Sakto rin napapasok ng subdivision si Maylord noon para sana kausapin si Jonex. Ngunit nang makita nito ang nangyari, hindi na bumaba ng kotse si Maylord at sinundan si Katya at ang bata hanggang sa tumigil ang sasakyan sa isang abandonadong warehouse. Ayon sa salaysay ni Maylord ay mag-isa lamang si Katya kaya hindi ito nahirapan. Ang balak daw ni Katya, patayin si Lucas at iregalo kay Hayami para maging miserable din ang buhay nito kagaya ng babae. Ngunit nang makita ni Maylord na babarilin na ng babae ang bata, niyakap nito ito dahilan para ito ang matamaan ng bala na dapat ay si Lucas. Nagawa pang agawin ni Maylord ang baril at maitali sa poste ng ilaw ang babae. Bago umalis, tinawagan nito ang pulis upang agad madampot ang may sira sa ulong babae. Ngayon ay nasa kustodiya na ito ng pulis. Walang yaka. Paglabas ng babae sa rehas na bakal at makalapit sa kinatatayuan niya, ay isang napakalakas na sampal ang pinagkaloob niya rito. Animoy na alog ang utak dahil sa lakas ng sampal niya sa babae. Sir, nakita niyo, sinampal niya ako. Kakasuhan ko siya. Hindi na natapos ni Katya ang sasabihin nang muling umalingaw-ngaw ang malakas na sampal sa kabilang pisngi naman ito. Sir, pakawalan niyo ako. Gigilitan ko yung leeg ng babaeng yan. Panay ang pagpupumiglas ni Katya, ngunit malakas ang pagkakahawak ng dalawang pulis na babae sa magkabilang braso nito. Siguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Bulalas niya dahil sa sobrang galit. Talaga? Siguraduhin mo lang, Hayami, dahil oras na makalabas ako, uunahin kitang patayin at isusunod kita, Jonex. Gagawin kitang palamuti sa kondo ko. Kasabay ng malakas na halakhak nito na pumukaw sa kamalayan ng ibang pulis. May ibang natawa at ang iba naman sumenyas na may sira na. Matapos magsampa ng kaso, muling ibinalik sa kulungan si Katya. Si Maylord ang naging witness. Alam nilang makukulong si Katya o baka sa mental dumiretso dahil sa mga sign na pinapakita nito na parang hindi naaayon sa taong nasa katinuan. Minsan sa buhay, kailangan din nating piliin ang ating sarili, lalo't hindi lamang ikaw ang nasa isang sitwasyon. Hindi mo pa nga nasusubukang sabihin at ipaalam, nagtatago ka na. Sariling desisyon mo lamang ang sinusunod mo. Paano naman ang isa? Talaga bang ayaw niya sa'yo? O sadyang pinaniniwala mo lamang ang sarili mo sa isang kasinungalingan? Hindi mo pa nga nasusubukang itanong o sabihin, nagdesisyon ka na agad. Dito talaga tayo nagkakamali kadalasan dahil sariling desisyon at paniniwala lamang ang ating pinaniniwalaan. Kaya ikaw, bago ka magdesisyon, siguraduhin mo munang nasabi mo na sa partner mo ang nangyari at sabay ninyong pagdesisyonan bago ka gumawa ng hakbang. Sa ngayon, si Hayami is happier than before. Kahit sa puso niya may kulang pa rin, ngunit pasasaan ba at matatanggap din niya ang pagkawala ng kanyang ama. Tungkol naman kay Katya, tama ang nasa isip ni Hayami. Nawala na talaga ito sa katinuan kaya't napagdesisyonan ng korte na idiretso na sa mental institute. May mga tao talagang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Nais nila, sila pa rin ang panalo sa huli kahit ayaw na sa kanila ng tao. Kaya pala nanatili si Jonex kay Katya kahit ni minsan hindi maramdaman ng lalaki ang pagmamahal para sa dalaga dahil sa depresyon. Simula kasi noong mawala ang mga magulang ni Katya, wala na itong naging ibang karamay. Noong nag-aaral pa lamang ito ng senior high ay nalaman ito ni Jonex. Nakita nitong kamuntik ng patayin ng babae ang sarili sa paglaslas ng sariling pulso. Wala itong pinagsabihan dahil hindi ganun si Jonex. Tinanong ng lalaki kung bakit at nasabi ni Katya ang mga problema. Kung ayaw mo rin sa akin, mas mabuting umalis ka. Hindi kita kailangan sa buhay ko kung hindi mo rin lang ako dadamayan. Mahal kita, Jonex, pero alam kong iba ang gusto mo. Kaya ano pa yung saysay ng buhay ko? Bukod sa wala na ang magulang ko, hindi ka rin naman magiging akin.
Yun ang mga katagang nanatili sa isip ni Junex. Ayaw nitong may nasasaktang iba, kaya sumugal ito kahit alam niyang iba ang nasa puso niya. Ilang taon din na gusto na niyang kumalas, pero lagi nagbabanta si Katya. Ngunit nang malaman ni Junex na may anak sila ni Hayami, doon lamang ito naging desidido. Sadyang tinulungan lamang siya ng kapalaran at tadhana na mukhang nagsanib para tuluyan siya makaalis sa isang relasyon na alam niyang sa una pa lang hindi na tama. Nagpapasalamat siya sa daddy ni Hayami. Napangiti siya dahil sa isipang magaling talaga ang matandang Lazaro sa lahat ng bagay. "Are you okay, baby?" Nasa hapag sila ng umagang yun para sa agahan. Papasok na si Lucas sa school at sa linggo na rin ang birthday nito. Excited na nga ang bata dahil invited daw lahat ng mga classmates. Biglang tumakbo si Hayami patungo sa lababo sa kusina at nagduwal ng makailang ulit. Sinundan naman siya ng kanyang asawa. Panay lang ang paghagod nito sa kanyang likuran. "Baby, gusto mo bang magpa-check up na tayo? Kahapon kasi ganito rin ang nangyari. Tuwing umaga pa talaga." "No need. May meeting pa ako this morning at kailangang naroon ako maging ikaw." Nang makainom ng tubig, tsaka siya nagsalita. Ililipat kasi niya ang pamamahala kay Junex. Isa pa, shareholders din ng asawa niya. At ito ang may pinakamataas na share. At gusto niyang pagsamahin na lang ang share nila. Total mag-asawa naman na sila. Yun ang imumungkahi niya sa mga kamiting mamaya. "No, ako na nga attend mamaya. O i-cancel na lang natin, bukas na lang." "Pero please baby, pwede bang ako naman ang pakinggan mo kahit ngayon lang?" Tumingi siya rito at halata ang pagsusumamo sa mukha nito. "Fine." "Sir, mukhang hindi niyo na kailangan magpa-doktor." Si Yaya luring na lumapit sa dalawa. "Why, Yaya? Mukhang sintomas iyan na buntis ka, anak." Napakurap-kurap ng ilang beses si Junex, maging si Hayami napatingin sa lalaki. "What did you say, Yaya?" Tanong ng lalaki. "Buntis si..." "Yes, finally, nabuo ko rin." Agad nitong itinaas ang asawa at pinaikot-ikot ng ilang beses sa ere. Halata ang galak sa mukha ng dalawa. Napaluha na lang din si Yaya Luring. Sa wakas, masaya na ang alaga niya. "Junex, ibaba mo nga ako." Reklamo niya rito. Nang maibaba siya, hinalikan din agad siya nito sa labi. "I love you, baby." Noon pa man, tumalikod si Yaya Luring upang bigyan ng privacy ang dalawa sa kusina. Ngunit hanggang sa dining, rinig nila pati ng mga katulong ang hiyaw ni Junex. Nagkatingin na lang silang lahat habang naririnig ang among lalaki na mukhang galak na galak. Bumalik na si Maylord sa Boracay, but every last week of the month, pumupunta ito ng Manila para dumalaw. Naging maayos naman ng magkapatid. Ang sabi nga, walang mabuting maidudulot ang puot, mas mabuti pa ring magpatawad. Balak ni Junex, magpakasalulit sila ni Haya at sa simbahan na. At ang 6 months na sinasabi nito, it's just a lie. Siya, pakakawalan pa si Hayami? Never. Baka pwede pang dagdagan para maging twins. Bulong ni Junex habang nakaharap sa kanya. Nasa terrace sila sa loob ng silid. Gabi na, ngunit naroon pa rin sila habang pinagsasawang pagmasdan ng bawat isa. Hinimas ni Haya ang pisngi nito. Ouch! Ngunit natigil ng mahina niyang sampalin. Ang dami mong kahalayang naiisip talaga, no? Natawa na lamang si Junex. Sino ba naman ang hindi makakapag-isip ng kahalayan kung ganito yung asawang meron siya? Sa suot na 90s, parang hindi na nalupaypay ang batuta niya. Ngayon, mas tumayo pa nga lalo. Let's go inside. Malamig rito. Junex, I know that smile. Wag ako. Ngunit napasigaw na lamang si Hayami nang buhatin siya nito at ipinasok ng mabilis. Akin ka lang, baby. At akin ka lang din. Kumindat pa siya dahilan para magbaga ang damdamin ng asawa. Kailanman hindi magsasawa si Junex sa asawa dahil araw-araw siyang babawi sa lahat ng taong nasayang dahil sa mga taong dapat noong una pa lang hindi niya na inintindi pa. Ngunit dahil sa one-night mistake na nangyari sa kanila, muling nagtagpo ang landas at habang buhay ay magiging sila.